Nakita natin sa nakaraang episode na tinalo na ni Jinwoo ang architect. At iniligtas ang mga high-ranking hunters kabilang na si Cha Hae-in at Choi Jong-in. Hindi makapaniwala ang mga tao sa labas ng dungeon na 20 na high-ranking hunters ang nasawi sa raid na yon. Kasabay nito nagbukas na din ang S-rank gate sa Japan kung saan lumabas ang mga higanteng halimaw at pinaslang si Yuri Orlov. Habang pinag-iisipan ni Jinwoo ang pagpunta sa Japan, ay hinarang siya ng ama ni Jinho upang bayaran siya ng kahit magkanong halaga. Sabihin lang ni Jinwoo kung paano gamutin ang eternal slumber na tumama sa kanya. Nagpatuloy ang kwento sa pagtatanong ni Jinho na kung pupunta ba siya sa Japan. Pasigaw nitong pinaalala kay Jinwoo ang mga masamang nangyayari sa Japan ngayon. Dahil ang nangyayari dito ay mas kakaiba sa Jeju Island, mas malalakas at mas malalaki ang mga halimaw ngayon. Kalmadong tono naman ang pagsagot ni Jinwoo na kapag nagtagumpay siya sa pag-raid dito, ang Ajin Guild ay magiging tanyag sa buong mundo. Si Jinwoo naman ay napaisip dahil sa tanong nito, dahil pati si Jinho na laging nagtitiwala sa kanya ay nag-aalala na. At dahil tila hindi mapigilan si Jinwoo, sinabi ni Jinho na sasama na lang siya sa raid na ito. Nagulat si Jinwoo sa kanyang narinig. Nagsalita naman si Jinho na ang Red Gate Incident, ang Jeju Island, at ang Double Dungeon na nangyayari nitong nakaraan ay may pagkakapare-pareho. Tinanong siya ni Jinwoo kung ano yon. Halos magiyak-ngiyak na sagot ni Jinho na dahil hindi siya kasama dito. Sabay ipinakita ang headline ng balita. Masinsin nitong ipinaliwanag na ang tanging maipagmamalaki lang niya ay kasama niya si Jinwoo. At ang tanging maipagmamalaki nito sa sarili ay si Jinwoo lamang. Hindi inakala ni Jinwoo na maririnig niya ang mga ito mula sa anak ng isang milyonaryo. At iyon ang dahilan ni Jinho kung bakit niya gustong makasama si Jinwoo. Patuloy din ang pamimilit ni Jinho na payagan siyang sumama. Wika nito na may tiwala siya kay Jinwoo na gumulat naman sa ating bida. Dinadagdagan pa niya na kung kumpiyansa si Jinwoo na ligtas siya, may tiwala siya na maililigtas din siya ni Jinwoo kaya walang dapat ipag-alala. Tumayo naman si Jinwoo at binawi ang kanyang sinabi na pupunta siya ng Japan. Sinabi niya na ito ay biro lamang at bakit naman siya pupunta doon. Kaya pinauwi na lang ni Jinwoo si Jinho. Kita ang bakas ng lungkot sa mukha ni Jinho dahil sa kanyang mga narinig. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Jinwoo ang tungkol sa kanya at kanyang kapangyarihan. Nung lumaban siya sa architect, hindi siya makagamit ng shadow armies, pero halos kasing lakas niya lang ito. Ibig sabihin, mayroon pang maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Ang mundo ay malaki, at siguradong may mga mas malakas pa kaysa sa kanya. Kaya sinubukan niyang ipasawalang bahala ang kaisipan na kaya niyang iligtas ang Japan kung siya ay pupunta roon. Tinanggal din niya sa kaisipan niya na isa siyang bayani. Umuwi si Jinwoo sa kanilang bahay at siya ay sinalubong ng kanyang ina. Tinanong siya ng nanay niya kung doon ba siya kakain ng hapunan. Naghanda naman ng masasarap na putahe ang kanyang ina para sa kanila. Subalit wala si Gina, kaya hinanap siya ni Jinwoo. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi daw gutom si Gina. Habang nasa malalim na pag-iisip, naalala ni Jinwoo ang negosasyon niya kay CEO Yeo Myung-han. Makikita na ibinaba ni Jinwoo ang tseke at sinabing hindi nito maibibigay ang tulong na nais niya. Nabigla ang CEO sa tugon ni Jinwoo at napatanong kung paanong gumaling ang kanyang ina. Pero muling inulit ni Jinwoo na hindi niya talaga alam. Dahil kung alam niya kung paano ito at kung gusto niya kumita ng malaki, hindi niya ito itatago. At doon na tila nawala ng pag-asa ang CEO habang si Jinwoo ay umaalis. Habang nasa loob siya ng elevator, muli siyang napaisip. Ang CEO na kanyang kausap ay ama ng Neo Jinho. Kilala naman niya si Jinho, subalit hindi naman niya kilala kung anong klaseng tao ang CEO. At kung talagang siya ay nakakaranas ng sintomas ng walang hanggang pagtulog. Dahil ang mga natitirang holy water ay limitado lamang ang gamit. Kaya kailangang gamitin ito ng tama. At bagamat ang alok ng CEO ay nakakaakit, hindi nito naakit si Jinwoo. Habang kumakain, nag-iisip si Jinwoo kung ano ba ang dapat niyang piliin gawin. Sa bilis ng kanyang pag-isip, tumayo siya sa kinaupuan at sinabing babalik na lang siya. Tila nag-alab ang loob ni Jinwoo dahil naisip niyang may mga mas malalakas pa sa kanya sa mundo. Pero kung ang kanyang paglakas ay hindi mapipigilan, dapat lamang na siya ngayon ay nakikipaglaban para lalong lumakas. Naalala naman ng ina ni Jinwoo na ganito rin ang ama ni Jinwoo. Nagmamadali ring kumain kapag kailangan ng iba. Sa kwarto ni Gina, siya ay natutulog at balot na balot ng kumot. Hindi malaman kung siya ay gising o natutulog. Pumasok naman ng dahan-dahan si Jinwoo at tinanong kung siya ba ay gising. Sarkastikong sagot naman nito na hindi siya gising. Nais sana makausap ni Jinwoo si Gina pero gusto namang matulog ni Gina. Umupo si Jinwoo sa kama at inisip kung paano ba siya magsisimula sa sasabihin niya. Binasag ni Jinwoo ang katahimikan nang sabihin niya na muntikan na siyang mamatay sa nakaraang raid niya. Nang mawari ni Jinwoo ang kanyang sinabi, napabalikwas ito at nilinaw na palagi naman siyang halos malapit na mamatay. Pero itong huli ay talagang parang mamamatay na siya. Gayunpaman, siya ay nakabalik ng ligtas at buhay. At siya ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na siya ay nakabalik ng buhay. Kaya ngayon, siya din ay babalik na ligtas.
Hinipo ni Jinwoo ang ulo ng kanyang kapatid upang ipakita ang sinseridad niya. Pinasalamatan niya ito na pinigilan siya na mag-raid sa Japan. Pero mangyak-ngiyak ang pagsagot ni Jin-a na kahit ganoon, aalis pa rin naman ang kuya niya. Hindi ito itinanggi ni Jinwoo, at dahil pursigido siya, inilabas niya ang kanyang Shadow Army para pumrotekta sa kanila kahit nasa malayo siya. Sa kabilang banda naman, nasa isang conference si Go Gun-hee at nagsasalita sa entablado kaharap ang mga tao at napakaraming reporters. Dumating dito si Jinwoo at nagsalita rin sa kanila. Ipinakita rin na nagkamay ang dalawa na nagpapakita ng kanilang kasunduan. Ang kasunduang ito ay ang pagpunta ni Jinwoo sa Japan upang tumulong. Pagkatapos ng pulong, tumungo na si Jinwoo sa airport kasama ang malapit niyang kaibigan na si Jinho. At dahil nagpumilit na sumama, siya ang nagbuhat ng lahat ng gamit nila. Habang si Jinwoo, makikita nagpapapogi lamang sa harap ng kamera at mga tao. Tila sila ay nasa isang pelikula at pinakilalang si Sung Jinwoo, isang S-rank hunter at guild master ng Ajin Guild. Gayon din si Yoo Jinho, isang D-rank at vice guild master ng Ajin Guild. Mga bro, 1,999 likes ang goal natin sa video na ito. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Sa lugar ng Tokyo, Japan, tila binalot na ng takot at lungkot ang buong lugar dahil sa mga halimaw. Ang mga gusali ay nasira at napakaraming mga militar ang namatay. At dahil sa laki ng naapektuhan, ang kaya nalang ibiyahe ng mga militar ay 3 hanggang 4 na tao. Baka sa mukha ng mga tao ang lungkot dahil napakaraming pasyente ang nangangailangan ng tulong nila. Ngunit masusing ipinaliwanag ng mga militar na hindi na nila kayang iligtas ang mga mamamatay lang din naman. Malapit na ang mga higante na makarating sa lugar na iyon at siguradong mamamatay sila kapag nanatili pa sila. Pero madiin na sinabi ng isang residente na hindi nila maaaring iwanan ang mga pasyente dahil siya at ang kanyang asawa ay nangako na poprotektahan nila sila hanggang sa huli. Nagpakita naman ng awa at katapangan ang isang militar nang sabihin nito na siya ay mananatili na lang rin. Ngunit pagkasabi niya nito, binalot siya ng matinding takot nang makita niya ang mga higante na sumilip sa harap niya. Sinubukan namang pagbabarilin ng mga sundalo ang napakalaking higante. Pero tila walang talab ito sa higante dahil sinasalo lang niya ang mga bala sa kanyang palad. Muntikan nang makuha ang isang militar, ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang maitim na anino ang tumabig sa kamay ng higante. Ang anino ay nag-anyong espada at tinusok ang katawan nito, na siyang nagpatumba sa higante. Nagulat naman ang mga tao sa nangyari. Isang napakalaking dinosaur na anino ang lumabas. Nag-usap-usap naman ang mga sundalo kung ano itong mapanganib na nilalang ang lumabas. At dahil mapanganib, kailangan umalis at pumunta sa malapit na ospital. Kasabay ng mga nangyayari, isang malaking bato ang makikitang pabagsak sa mga tao. Pero rumesponde naman agad si Jinho at nailigtas ang mag-asawa. Sinigurado naman ni Jinho na hindi siya magiging sagabal kay Jinwoo at tutulong siya sa paglilipat sa mga tao. Sang-ayon naman si Jinwoo sa plano ni Jinho. Nagsimula na si Jinwoo na ipakita ang kanyang natatanging kapangyarihan. Inilabas nito ang kanyang mga Shadow Armies upang makipaglaban. Isang napakaangas at napakalaking Shadow Dragon ang inilabas nito. Tumakbo naman si Jinwoo at umatake na parang kasing bilis ng bala. Sa isang paghiwa lamang ni Jinwoo sa higante, natalo na agad ito. Sa headquarters naman ng Maryland VA East, nabalita na si Sung Jinwoo ay pumunta sa Japan. Makikita na may 3 malalakas na S-rank hunters na tinatawag ding national level hunters ang nag-uusap-usap. Sinabi ng isa sa kanila na hindi man lang in-upgrade ni Lady Selner ang kapangyarihan ni Jinwoo kahit isang beses. Sumagot naman ang isa na si Jinwoo ay mamamatay sa ganoong level. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na lahat sila ay nagpa-upgrade ng kapangyarihan nila kay Lady Selner. At dapat alam ni Jinwoo na may limitasyon ang lakas ng isang hunter. Pero dahil siya ay reawaken, marahil ay naging mayabang ito. Nagsalita naman ang isa sa mapangalipustang tono na hindi dapat pinagkukumpara ang insekto sa higante. At lahat ng hunters na mayayabang sa kanilang kakayahan ay mamamatay. Nagsimula naman silang magpustahan. Sinabi ng isa na ipupusta ko ang kanyang yahte na mamatay si Jinwoo sa loob ng isang araw. Ang isa naman ay pumusta ng kanyang bahay na mamatay si Jinwoo sa loob ng 2 araw. Pero may isang cool-looking na lalaki ang sumingit sa usapan. Ang taong ito ay si Thomas Andre. Sinabi nito na ipupusta niya ang buong Scavenger Guild building na makakaligtas si Jinwoo. Dagdag pa ni Andre na dapat bigyan nilang prioridad ang S-rank gate na lumitaw malapit sa kanila, dahil ang gate na ito ay magbubukas na bukas. Tinanong din niya ang mga ito kung ilan sa tingin nila ang makakaligtas. Nawalan naman ng gana ang mga naunang nag-uusap. Lumingon naman si Andre, tungo sa bintana at kumpiyansang sinabi na marahil ay mas mag-enjoy siya sa Japan kesa sa United States. Pero, bukas ang lugar na ito ay magiging masaya na rin naman. Samantala, patuloy naman ang labanan ng mga halimaw at ni Sung Jinwoo sa Japan.
May mga reporter na nakasakay sa helicopter ang nag-uulat. Tila nabubuhayan ang loob nito na iulat sa mga tao na ang mga shadow armies ni Jinwoo ay nagagawang talunin ang mga halimaw na higante. Ang mga insekto at mga langgam pa lamang ni Jinwoo ay tumatalo na agad ng mga higante. May isang bata naman ang napasigaw dahil nakita siya ng higante. Kukuhanin na dapat siya ng higante, ngunit ang mabibilis at malakas na shadow army ni Jinwoo ay pinutol ang kamay ng higante. Napasigaw ang higante sa mga nangyari, at ilang sandali lamang, hinampas ng shadow soldier ni Jinwoo ng isang malaking martilyo ang higante. Agad namang natumba at natalo ang higante. Ang bata naman ay iniligtas ni Iron na shadow soldier ni Jinwoo. Nakita ito ni Jinwoo at sinabing marahil ay natuwa si Iron dahil lumakas siya. Pinasalamatan naman ng isang sundalo si Jinwoo dahil sa pagliligtas niya. Sumenyas naman ng okay sign si Jinwoo at sinabing ang sundalong ito ay matapang. At dinala na ni Jinho ang mga sundalong ito sa evacuation area. At dahil wala ng ibang tao, nagsimula na si Jinwoo na ilabas ang tunay niyang lakas. Kaharapang patay na higante, sinabi niya ang salitang arise. Sa isang headquarter ng mga nanood ng labanan sa Tokyo, nabuhayan ng pag-asa ang mga ito. Isa-isa silang tumawag sa kanilang mga kasama at may tuwa sa mata na sinabing ang kanilang syudad ay muli na nilang nababawi. Ang katawan ng mga napatay na higante ay natagpuan, at ang syudad ay muli nang napasa kanila. Tila nagulat naman ang kanilang boss na si Jang Sung-rak sa narinig. Inalala niya ang sinabi ni Goto at pati na rin ang kanyang nakita nung dumating si Jinwoo sa airport. Dahil totoo na nung makita niya ang mga mata ni Jinwoo, ang hunter na ito ay kakaiba. Si Sang Jinwoo ay walang kapantay. Siya rin ang tumawag kay Jinwoo at humiling na unahin niyang protektahan ang syudad ng Osaka dahil doon napatungo ang mga higante. Nasa isip niya pa dati na kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, hindi niya matatalo ng mag-isa ang mga higante. At habang nakatuon si Jinwoo sa depensa, tatawag na lang siya sa ibang bansa upang humingi ng tulong. Pero tinanggihan ni Jinwoo ang alok nito. Nang gilalas ang mga tao sa kanilang narinig at tinanong kung anong plano ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Sung-rak na talagang nais ni Jinwoo na talunin ang mga higante ng mag-isa. Samantala, maalala na ginamit ni Jinwoo ang aray sa isang higante. Matagumpay naman niyang nakuha ang shadow ng higanteng iyon. At dahil nangangailangan ng pangalan ang mga shadow soldiers, nag-isip si Jinwoo. Pero dahil napakadami nila, pinangalanan niya na lang sila ng numero 1, 2, 3, 4, 5. Sinabi ng isa sa kanila na may isa pang higante ang natalo. Kaya siya naman si numero 6 ayon kay Jinwoo. At upang mapadali ang shadow extraction, gagamitin na lang ni Jinwoo ang shadow exchange upang mabilis niyang magawang shadow soldiers ang mga ito. Pinayuhan naman ni Jinwoo na matulog na muna si Jinho dahil may pupuntahan lang siya sandali. Hindi naman mawaglit sa isip ni Jinwoo na madali lang talunin ngayon ang mga higante dahil nagsisimula pa lamang ang laban. Makikita naman na ang mga shadow soldiers ni Jinwoo ay tumulong sa kabuang lugar ng Japan upang talunin ang mga higante. Ang matagal na labanan ay perpekto kay Jinwoo dahil sa supply ng kanyang magic power. At wala namang kalaban-laban ang mga higante sa mga shadow soldiers na nabubuhay agad pagtapos matalo. Subalit ang pinaka-problema ay ang dami ng mga gates na lumabas dahil sa isang S-rank gate. Ang mga mahihinang halimaw ay sumasakop sa mga syudad kaya kailangan ilikas ang mga mamamayan. At sa ika-7 araw ng pagbukas ng S-rank gate, maraming gusali na ang nawasak. Ang buong paligid ay naging isang lugar ng pagkasira. Dumating naman si Miss Hanekawa at sinabing nandito sina Jinwoo. Nilinaw naman ni Jinwoo kung may hunter pa ba sa paligid. At sinabi ni Miss Hanekawa na wala naman maliban sa kanya. Sinabi rin ni Hanekawa na ang bilang ng damage sa Tokyo ay hindi kayang sukatin dahil lahat ng mga higante ay doon nagsimulang kumalat. Dagdag pa nito na may 16 na S-rank kasama si Jinwoo. 6 sa Japan, 2 sa China, 3 sa Canada, 2 sa India, at tag-1 sa Russia at England. At ang 3 S-rank na nasawi mula dito ay sina Yuri Orlov ng Russia, si Hanja Goki ng Evil Spirit Guild, at si Lucas Hoyle ng Canada. Nangyari ito dahil ang mga higante ay nakagrupo kung umatake. Sinabi rin ng babaeng hunter na may 31 na higante at ang isa ay lumalangway patungong China. Nagpatuloy ang kwento ng mapag-alaman ni Jinwoo na ang natitirang kalaban na lang para sa kanya ay ang malaking higante na nasa harap ng gate. Pero napansin ni Jinwoo na parang nakita na niya ang lugar na ito dati. Dito niya naalala na katulad na ito ng Demon Castle kung saan sira-sira na ang mga gusali dahil sa matinding labanan. Napapaisip siya kung ang arkitek ang gumawa ng Demon Castle ano ang gusto nitong ipahiwatig dahil pinagmuka niya yung isang sirang city. Batid ni Jinwoo na mula nang pinaslang niya ang arkitek ay hindi na siya nito ginambala. Kaya kung ang Demon Castle ay ipinapakita ang hinaharap, ang gagawin na lamang niya ay pigilan ito, kaya pala nagpunta dito si Jinwoo ay para magkaroon ng kapangyarihan na walang makakapantay sa lahat.
Dito na nga nagpaalam si Jinwoo kay Hanekawa na aalis na siya. Hindi naman ito sang-ayon dahil wala pa ang ibang S-rank hunters. Ipinakita dito si Kanae na pagod nagrereklamo ito dahil may umiirita sa kanya. Wika naman ni Minoru na isipin na lang niya na mabuti ito, naiintindihan naman ito ni Kanae, pero dahil sa patuloy na pagtapos ng mga ito sa mga Giants, wala na silang naitutulong. Naiinis ito dahil sa palagay niya sila ay nagiging pabigat lamang. Labis siyang nairita dahil sila ay hamak lang ng mga summons. Ipinakita na dito ang Shadow Army ni Jinwoo. Narito na din ang kanyang mga generals. Hindi makapaniwala si Hanekawa sa kanyang mga nakikita. Pero ang mas lalong nagpatindig sa kanyang balahibo ay ang pagdating ni Beru, ang halimaw na pumatay kay Ryugi Goto. Binati ni Jinwoo ang lahat sa mahusay nilang trabaho. Ngayon ay handa na sila. Nagpasalamat naman dito si Beru sa kanyang hari. Inutusan na din ni Jinwoo si Jinho na pumunta na sa isang ligtas na lugar. Dito na pinabangon ni Jinwoo ang mga Giants. At inutusan ang lahat ng kanyang mga shadow na umatake. Pinamunuan ni Beru ang pagsalakay. Makikita dito ang paglusob ng Shadow Army ni Jinwoo upang isarado na ang S-rank gate na ito. Patungo ang mga ito sa higante na nasa tabi ng gate. Nang malapit na ang army ni Jinwoo sa unang pagkakataon ay gumalaw na ang higante. Na ikinagulat naman ni Jinwoo, nagpakawala ito ng isang malakas na atake na humati sa Shadow Army. Napabilib si Jinwoo sa lakas nito dahil sa isang hampas lamang niya ay nagawa niyang pumaslang ng 100 sa kanyang mga soldiers. Ang unang tinarget ng higante ay si Tusk. Nagpakawala naman ito ng napakalakas na fire magic. Kasabay pa nito may higanteng shadow soldier din na atake sa kalaban. Pero sinalo lang ng higante ang malakas na fire magic ni Tusk at hiniwa sa dalawa ang shadow soldier ni Jinwoo. Inutusan na ni Beru ang mga ants na atakihin ito. Nagsimula ang mga ants na puntiryahin ang paa ng higante. Nagbabalak na din si Beru na sumali sa labanan, pero pinatigil kaagad siya ni Jinwoo. Dahil hindi pa ito ang oras, inaasahan na pala ito ng ating bida, at dahil siya ay may sapat na mana. Ipagpapatuloy lang nila ito hanggang sa mahanap na niya kung nasaan ang kahinaan ng kalaban. Makikita na walang kahirap-hirap na pinupulbos ng higante ang mga shadow soldier ni Jinwoo. Ito ay nagpapatuloy lamang. Kasabay nito ay ang patuloy na pagbawas ng mana ni Jinwoo. Napansin na di ni Jinwoo na ang magic power ng kalaban ay nakabalot sa kanyang katawan na tila ba isang armor, kaya hindi nito dinedepensahan ng kanyang sarili. Pero naalala niya na kahit na ganon ay sinangga nito ang fire blast ni Tusk, maaaring mahina siya kapag magic ang kalaban. Tinawag na ni Jinwoo si Kaisel at nagsimula na nga sila kumilos nila Igris at Beru. Agad na dumiretso si Beru sa higante na nagpaatras dito, sinundan pa ng napakalakas na thunder attack ni Igris, pero gaya ng inaasahan iniwasan. Dinito ng halimaw, nakakasigurado na si Jinwoo sa kahinaan nito, pero bago pa siya makakilos ay gumanti naman ng atake ang kalaban. Pero makikita na hindi pa din pala tapos si Igris. Ginamit ulit nito ang Thunder Slash na direktang tumama sa higante. Sinamantala naman ito ni Jinwoo at kaagad na sinundan ang atake ni Igris. Walang humpay ang pag-atake ng tatlo. Dito na nga din ginamit ni Jinwoo ang Ruler's Authority. Makikita ang mainit na aksyon sa mukha ng higante. Wika ni Hanekawa, hindi na ito labanan sa pagitan ng mga hunters at mga halimaw. Ito ay labanan sa pagitan ng mga halimaw laban sa mga halimaw. Proud naman si Jinho na pinanonood ang kanyang idol. Makikita na tadtad na ng hiwa ang mukha ng higante, pero nagpakawala pa ulit si Jinwoo ng isa pang atake, na tuluyang sumira sa mata ng kalaban. Kaagad niyang tinawag si Beru. Agad naman itong sumugot at pumasok sa loob ng higante mula sa nasirang mata nito. Nagpatuloy pa ang matitinding atake ni Jinwoo at Igris sa labas, habang umaatake naman si Beru mula sa loob ng katawan nito. Dito na nga ipinakita ang katawan ng higante na hindi na gumagalaw. Natalo na din ng Shadow Monarch ang kalaban. Pinagmamasdan ng ating bida ang higanteng tinalo nila. Napaisip ito dahil parang may mali sa sinabi ng system na natalo na niya ang kalaban. Samantala dumating na din dito si Jinho at binabati si Jinwoo sa pambihirang pinamalas nito dahil tinalo niya ang giant boss. Dito naisip ni Jinwoo na hindi pa sinasabi ng system na natalo na niya ang dungeon boss. Ang raid na ito ay hindi pa tapos. Kasabay nito natuklasan din niya na hindi pwede gamitan ng shadow extraction ang halimaw na ito. Dito na may napansing kakaiba si Jinwoo, agad niyang pinatigil si Jinho sa paglapit. Mula sa bibig ng higante bigla na lang may lumabas na nilalang. Ito pala si Beru na ngayon lang nakalabas. Hindi naman makapaniwala si Jinwoo na ang lakas ng halimaw na ito ay kapantay ng kay Beru kahit na ito ay patay na. Dito na biglang may kakaibang bagay ang nangyari sa gate. Tila ba ito ay sasabog nagpakawala? Ito ng napakalakas na magic wave. Mabuti na lang ay nagawa siyang protektahan ni Beru. At si Igris naman ay nagawang protektahan si Jinho. Ang gate pala ay kinukuha ang magic power ng higante. Dito na din napansin ni Jinwoo na nasugatan siya dahil lamang sa magic wave na yon. Kahit kailan ay hindi pa ito nangyari sa kanya.
Agad na nagpaalam si Jinwoo na pupunta siya sa loob ng gate upang malaman kung ano nang nangyayari. Dito na nga tuluyang pumasok si Jinwoo at laking gulat niya sa kanyang nasasaksihan siya ay tila ba nasa loob ng isang kastilyo at ang lugar na ito ay sobrang laki. Naiintindihan na niya na maaaring dahil mga higante ang nakatira dito. Bigla na lang lumabas si Beru at tinanong ang kanyang hari kung narinig din ba niya yon. Oo naman ang sagot ni Jinwoo, may naririnig silang isang nilalang na humahalakhak. Nakuha nito ang atensyon ni Jinwoo dahil nakukuha pa din nitong tumawa kahit pinasok na ang kanilang teritoryo. May nagsalita dito dahil labis siya. Nasisiyahan sa kanyang nakikita, dagdag pa nito na silang mga walang kwentang rulers. Tingnan nila kung sino ngayon ang nagtangkang makipagkita sa kanya. Binati nito ang monarch, nagtataka naman si Jinwoo kung ito ba ang boss. Nagsasalita ang higante na pakawalan siya ni Jinwoo mula sa mga kadena. Alam niya ang plano ng mga rulers, kaya kailangan niya itong maipaalam sa mga sovereigns o monarch. Dito na niya nadama ang pagdating ni Jinwoo. Nagbago ang itsura nito dahil hindi siya ang nilalang na kilala niya. Tinanong naman ni Jinwoo na kung ang mga rulers ba ang nagtali sa kanya dito. Paliwanag ng higante na ginagamit siya ng mga iyon upang maging alas sa papadating na digmaan. Nababagabag si Jinwoo dahil hindi pa din niya alam ang pinagmulan ng mga ito. Dito niya tinanong ang higante kung ano ang mga rulers. Sagot naman nito na sila ang mga mortal na kalaban ng mga monarch. Iniisip ni Jinwoo na kung ang mga rulers ay kalaban ng mga monarch, ay kalaban din niya ang mga iyon, na pagtanto ni Jinwoo na kung ang mga rulers ang may kagagawa nito, ibig sabihin siya ay isa ding monarch. Oo naman ang sagot nito, siya din ay isang monarch. Dagdag pa ng higante na nakakasigurado siya na ang mga monarch at mga rulers ay may planong masama kay Jinwoo at wala siyang sapat na lakas para harapin ang mga iyon. Para labanan ang mga iyon, kinakailangan niya ng impluwensya. Wika nito na pakawalan niya siya at tutulungan niya si Jinwoo na lumaban. Pero hindi naman naniniwala si Jinwoo na ang isang monster ay tutulungan ang isang tao. Sagot naman nito na paniniwalain niya siya. Naglabas ito ng kakaibang magic spell at bigla na lang lumabas sa system ni Jinwoo ang King of Giants monarch na si Lydia ay gumamit ng skill na Oath of Fate. Kung saan silang dalawa ay hindi maaaring magsinungaling sa isa't isa. Ngayon hindi na alam ni Jinwoo ang dapat niyang gawin. Pero sa huli ang tinanggap din niya ang deal na ito. Inulit mula ng Giant Monarch na pakawalan niya siya at tutulungan niya si Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo at nagtitiwala na siya sa kanya, pero bigla na lang naputol ang sinabi nito. Dahil sa skill na Oath of Fate si Jinwoo ay hindi din pwede magsinungaling, hindi siya makapagbibigkas ng kahit anong kasinungalingan. Tinanong na ni Jinwoo kung bakit malayang nakakapagsalita ang higanting ito kumpara sa ibang nilalang. Nagtaka naman ang higante sa kung sino ang tinutukoy niya. Sagot ni Jinwoo ay ang mga nilalang sa loob ng gate. Dito na naintindihan ng Giant Monarch na ang tinutukoy pala niya ay ang mga residents of Chaos. Dito naman ang tanong naghigante kung paano pinagkumpara ni Jinwoo ang mga monarch at mga residents of Chaos. Dito na ipinaliwanag ng Giant Monarch na ang mga residents of Chaos na lumalabas mula sa gates ay bihag. Sila ay dinakip at kinulong ng mga rulers sa hindi na mabilang na panahon, kaya natural lang na mawala na ang mga ito sa katinuan. Pero siya ay isang hari. Malayo sa kanila kaya nanatili sa kanya ang kanyang katinuan. Tiniis niya ang mahabang paghihintay hanggang sa araw na may magpapalaya sa kanya, at dito na nga sila nagkita. Tinanong naman ni Jinwoo na kung ang mga rulers ba ay ang mga nilalang na may silver na baluti at may mga pakpak. Oo ang sagot ng monarch. Sila ang mga ruler soldiers. Tinanong naman ni Jinwoo na kung bakit nagpapadala ang mga rulers ng mga monsters sa kanilang mundo. Napangisi lang dito ang Giant Monarch. Pinaalala ng Giant Monarch ang sinabi niya na naghahanda ang mga ito sa digmaan at gagawin nilang battlefield ang kanilang mundo laban sa mga monarch, pero hindi pa din ito maintindihan ni Jinwoo. Bakit sila nagpapadala ng mga monsters sa Earth upang ito ay maging isang battlefield? Ang plano pala nila ay pumuin ng magic energy ang kanilang mundo. Kapag lumabas ang mga monster sa gate, ang mga magic energy na nanggagaling sa kanila ay maituturing na blessing, hindi lamang sa mga hunters pati na rin sa mga civilian. Ang mga magic stones at magic gems ay nagtataglay ng magical energy, at ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng energy source ng mga tao. Pero ang totoong gamit nito ay para maging pundasyon para sa paparating na digmaan. Ang mga rulers ay napagdesisyunang gamitin ang kanilang mga bihag upang pataasin ang concentration ng mana sa Earth sa pamamagitan ng pagpapaslang sa mga hunters ng mga bihag nilang halimaw. Ang magic energy na nagmumula sa mga ito ay ang magpapatibay sa kanilang mundo. Dahil pinaplano ng mga rulers na gumawa ng mundo na hindi basta-basta magugunaw sa magiging digmaan, tinanong ni Jinwoo kung ang digmaan ba na tinutukoy nito ay yung iniisip niya. Oo ang sagot ng Giant Monarch. Ang rematch sa pagitan ng mga rulers at mga monarch, ang kanilang mundo, ay magiging isang impyerno at malapit na ito kesa sa inaakala niya. Wala na silang natitirang oras.
Dagdag pa nito na walang rulers o monarch ang makakaharang sa kanilang daan kapag nalaman ng mga ito na nagsanib puwersa sila. Maaaring ang mga rulers ay gumagawa na ng kilos para tapusin siya. Dito na tinanong ni Jinwoo na kung paano niya naging kalaban ang mga rulers. Naintindihan na ng Giant Monarch na wala siyang alam sa kahit na ano, paliwanag nito na ang kapangyarihan ni Jinwoo ay hindi sa kanya, at dahil ang kapangyarihan na ito ay napasa kanya ibig sabihin ay nag-traitor ang original owner nito sa mga rulers. Kaya ngayon siya ay kalaban ng mga monarch at mga rulers. Pero nangangako siya na mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa huli. Kaya tanong nito kung hindi ba niya siya tutulungan, sagot naman ni Jinwoo na kung gusto niyang tumulong, hindi ba mas magiging madali kung magiging shadow na lang niya siya. Nagulat dito ang Giant Monarch at bigla niyang nakita si Ashborn. Paliwanag ng Giant Monarch na silang mga rulers at monarch ay may katawan ng espiritual at kapag namatay ang kanilang spiritual form, hindi na sila pwedeng maging shadow. Naiintindihan na ni Jinwoo ang sitwasyon pero kahit na ganito siya ay hindi pa din mapanatag. Dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang hindi alam, tinanong ulit ni Jinwoo na sinabi ng Giant Monarch na mananatili siya sa kanyang tabi. Oo naman ang sagot nito, ito ay patas at sigurado dahil sa ginawa nilang deal. Naiintindihan na ni Jinwoo na baka siya ay masyado lang nag-aalala. Dito na tinanong ni Jinwoo ang magbabago ng lahat, wika nito na kung siya ba ay nasa panig ng mga tao. Tanong nito na kung bakit ang tahimik nito ito ba ay epekto ng skill ng Oath of Fate. Dito rin niya napansin ang magic crystal sa batok nito. Batid ni Jinwoo na inilagay ito ng mga rulers sa kanyang likuran at habang ito ay nakalagay sa kanya, inuutusan siya nito na patayin ang lahat ng mga tao. Dito na biglang umatake ang Giant Monarch. Dito nang natapos ang kanilang deal, sinaksak siya ni Jinwoo dahil masyado siyang mapanganib na pakawalan, magdudulot siya ng calamity. Pero sagot ng higante na nagkakamali siya dahil si Jinwoo ang kalamidad. Dito nang tuluyang tinapos ni Jinwoo ang Giant Monarch. Ang huling mensahe nito na sa oras na maglaban na ang mga monarch at mga rulers, ang mundo nila ay magiging battlefield. Hiling nito na ang lahat ng importanteng tao sa buhay ni Jinwoo ay masunog at maging abo kasabay sa digmaan. Wika naman ni Jinwoo na hindi iyon mangyayari at tinuluyan na ang monarch. Lumabas na sa system na natalo na niya ang dungeon boss. Sa sobrang laki ng experience na nakuha ni Jinwoo, tumagal ang system bago ito masabi. Nanghihinayang si Jinwoo dahil wala siyang nakuhang shadow, pero kahit na ganon, may nakuha naman siya sa katawan ng monarch. Si Jinwoo ngayon ay level 122 na. Samantala ipinakita dito ang isang magandang bahay, at helicopter may bumaba na 2 tao. Wika ng may-ari ng bahay na wala siyang inaasahang bisita ngayong araw. Ito pala si Christopher Reed, isang national level hunter. Binati nito ang Deputy Director at si Mrs. Senner. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang mga ito ay agad nang tinalakay ang kanilang dahilan ng biglaang pagbisita. Wika ni Christopher na kung narito sila para sa S-rank gate na nagpakita sa East, ay wala siyang planong pumunta pero paliwanag ni Mrs. Senner na hindi sila nagpunta para doon may mas malaki silang problema. Nagtaka naman ang hunter kung ano pa ang mas malaking problema sa isang S-rank gate. Dito na sinabi ni Mrs. Senner na maaaring si Christopher ay papatayin sa hinaharap. Nagpatuloy dito ang kwento, seryosong nagsalita si Christopher na nagpapasalamat siya sa tulong ni Mrs. Senner sa kanya at hindi niya yon makakalimutan, pero hindi sila ganon ka-close para magbiro ng ganto. Tanong ni Christopher na kung kilala ba niya kung sino ang kausap niya. Paliwanag naman ni Mrs. Senner na kailan lang ay nagkaroon siya ng isang panaginip at sa panaginip na yon, siya ay napapalibutan ng madaming tao. Pero pinapatigil na siya dito ni Christopher. Wika nito na nagpunta pa siya dito para lang sabihin ang kanyang panaginip. Dagdag nito na batid niyang alam niya ang trabaho ni Mrs. Senner bago pa ito maging awakener, ito ay ang panghuhula. At kaya siya nagkaroon ng gantong kapangyarihan ngayon ay dahil doon. Pero kahit na ganon si Christopher ay isang national level hunter at walang kahit sino man ang makakapatay sa kanya. Pero nagpupumilit si Mrs. Senner na nakita niya yon sa kanyang panaginip. Wala na ngang nagawa si Christopher kung hindi sakyan ito. Tanong niya na kung sino naman ang magpoprotekta sa kanya. Sino ang tao na mas malakas pa sa isang national level hunter upang protektahan siya? Walang kahit sino man ang makakagawa nun, pero sagot ni Mrs. Senner na may isang tao na maaaring makatulong sa kanya. Ito ay si Sang Jinwoo, maaaring matulungan siya nito. Makikita dito si Jinwoo na lumabas na sa S-rank gate. Kinukumbinsi ni Jinwoo na tama ang ginawa niya, dahil ang Giant King ay may nag-umapaw na lakas kahit na ang kapangyarihan nito ay nasealed na ng mga rulers. Labis itong delikado kung hindi niya agad nalaman ang totoong intensyon nito. Pero batid pa rin ni Jinwoo na kailangan niyang magpalakas dahil ang totoong laban ay magsisimula pa lamang.
ang balita na may tumalo na sa mga Giants ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Usap-usapan sa social media ang paglabas ng pinaka-bagong national level hunter sa mundo. May isang Giant naman ang nakarating sa China at tinapos naman iyon ni Louis Zhigang. Samantala inaresto naman ang chairman ng Hunters Association ng Japan na si Shigeo dahil sa korupsyon at sa lahat ng problemang nangyari sa Japan. Sa kabilang banda may nagaganap na celebration party sa USA dahil sa matagumpay na pagsasara ng mga national level hunters sa isang S-rank gate dito. Habang nag-uusap ang mga ito ay bigla na lamang dumating si Thomas Andre. Pinaalala nito ang kanilang pustahan, kukunin niya ang mansyon ng isa, at yate naman sa isa pang hunter. Pero hindi niya maalala ang pusta ng kalbo, paliwanag nito na wala naman kasi siyang pinusta. Pero natripan ni Thomas ang necktie nito kaya kinuha niya ito sa hunter. Wika ng assistant niya na mukha itong mamahalin pero hindi bagay sa damit niya. Sang-ayon naman dito si Thomas at itinapon na lang ang necktie nito. Dito din sinabi ng assistant na sa gaganaping National Guild Conference, ang representative ng Korea ay ang Ajin Guild. Ito ang guild ni Sang Jinwoo. Naiintindihan na ni Thomas na dadalawin sila ni Jinwoo. Samantala ipinakita dito ang mga bagong shadow ni Jinwoo. Nanghihinayang pa ito na may isang giant ang nakataka sa kanila na pangangana lang ang mga sundalo ng Japan sa kanilang nasasaksihan. Nagyayabang naman si Jinho sa kanya isip dahil ganto din siya nung unang beses niyang nakita ang kapangyarihan ni Jinwoo pero bigla siyang tinawag ni Hanekawa. Wika ni Jinho na busy pa si Jinwoo ngayon pero nilinaw nito na siya pala ang tinatawagan at hindi si Jinwoo. Natulala na lang si Jinho sa kanyang narinig sa kanyang cellphone. Humingi ito ng tawad kay Jinwoo pero kinakailangan niyang bumalik sa Korea. Tinanong ni Jinwoo kung anong problema pero kahit siya ay hindi pa din niya ito alam dahil personal ang kanilang pag-uusapan. Dito na nga umalis si Jinho. Hindi ito mapanatag na ngayon lang niya narinig ang boses ng kanyang ina na nanginginig pagdating niya ng Korea. Agad siyang sinalubong ng assistant ng kanyang ama, paliwanag nito na ihanda niya ang kanyang sarili. Ipapaliwanag niya ang lahat habang naglalakad. Ang ama pala ni Jinho ay tuluyan ng tinamaan ng eternal slumber. Hindi na napigilan ni Jinho ang kanyang sarili pero hindi siya maaaring lumapit dito dahil mas lalala pa ang sakit ng kanyang ama dahil mas lumalala ito kapag nilalapitan sila ng mga hunters. Dito na labis na nalungkot si Jinho dahil wala na naman siyang naitulong na kahit na ano. Pero ipinakita ng assistant ng kanyang ama ang pinagkakaabalahan nito bago siya tuluyang mag-collapse. Ang assistant pala ang nangangalaga dito kung sakaling magigising pa ang kanyang boss pero sa ngayon mukhang mas kailangan ito ni Jinho. Labis niyang ikinagulat na sinusubaybayan pala ng kanyang ama ang lahat ng ginagawa niya at ng mga nakamit niya. Pinagmamasdan sila ng kanilang ama sa malayo. Updated ito sa lahat ng nangyayari sa kanila. Mahal na mahal sila ng kanilang ama. Napahagulgol na lang ng iyak si Jinho. Dito na nga din umalis ang dalawa. Pero biglang may naramdaman si Jinho na kakaiba. Tinanong siya ng assistant kung ano yon pero binaliwala na lang din ito ni Jinho. Pagkatapos nito bigla na lang lumabas si Jinwoo sa pader. Natutuwa ito dahil muntik na din siyang mapaiyak sa kanya. Dito nang ginamitan ni Jinwoo ang ama nito ng Holy Water of Life. Makikita na dumating na din sa labas ng ospital ang ate ni Jinho. May nakasalubong siya ditong isang pamilyar na lalaki. Laking gulat nito nang maabutan niyang gising na ang kanilang ama. Gulat na gulat ang mga doktor dahil kahit kailan ay wala pang nakapag-record na may nagising mula sa eternal slumber. Natatawa na lang si Jinwoo dahil napaaga ang birthday ni Jinho. Gusto nang bumalik ni Jinwoo sa Japan upang tapusin ang business niya doon, ngunit may cooldown ang shadow exchange ng 2 oras. Iniisip niya kung anong pwede niyang gawin. Dito pumasok si Cha Ha-in. Pero nagbago din ang isip ni Jinwoo at naghanap na lang ng dungeon na pwede niyang pasukin. Samantala pinakita dito ang isang mansyon. Makikita dito na may natutulog. Ito pala ang national level hunter na si Christopher Reed. Nagising ito dahil may kakaibang bagay siyang naramdaman, naglakad ito. Palabas sa kanyang silid, dito niya napansin ang kakaibang katahimikan, kaya kinuha niya ang baso at ibinagsak ito upang mabasag. Pero laking gulat niya na wala pa din siyang narinig sa ginawa niya na yon, may maling nangyayari sa kanyang lugar. Nagsalita ito ng malakas na kung sino ang narito. Naalala niya ang sinabi ng Deputy Director na kung kailangan niya ng tulong ay tawagan niya si Chairman Go Gun-hee. Naiintindihan na niyang nahulaan nila ito. Nagpakita na dito ang isang lalaki. Na tila, ba lumabas na lang mula sa hangin? Hindi na gusto ni Christopher ang mga nangyayari. Tanong nito na kung sino sila. Nagsalita ang lalaki sa baba na wala siyang maililigtas kung makikipaglaban siya. Habang pinoprotektahan ang mga tao, tinwag niya si Christopher bilang ang fragment of the brilliant light.
Nabatid naman agad ni Christopher na ang salita na ito ay isang halimaw kaya wala siyang naiintindihan. Sagot ng lalaki na hindi siya nakikipag-usap sa kanya, kundi sa tao na nasa itaas nila. Dito na nga naghanda si Christopher dahil hindi niya ito gagawing madali sa kanila dahil sisiguraduhin niyang magsasama siya ng isa sa kanila. Nagulat naman ang dalawa pang halimaw sa likod dahil nagawa nitong mag-spiritual manifestation kahit na siya ay isa lamang tao. Dito na nga nagsimula ang labanan, makikita na may malaking pagsabog ang naganap sa mansyon na ito. Makalipas ang ilang araw nakasakay si Jinwoo sa isang sasakyan, habang sinasalubong siya ng hindi mabilang na mga Japanese. Nagpapasalamat ang lahat ng mga ito sa kanilang bayani, bigla namang bumulong si Beru na nagbibigay-pugay ang mga tao sa kanyang hari kaya dapat ito ay kumaway sa kanila upang tanggapin yon. Nang makasakay na sa eroplano si Jinwoo pabalik ng Korea. Pabiro nitong sinabi na kung paanong may makakatabi siya na kilala niya sa eroplanong ito. Wika nito, na wag niyang sasabihin ito ay nagkataon lamang. Napasagot na lang si Adam na gusto niya sana iyong sabihin. Binati siya ni Jinwoo sa kanyang pangalan. Labis naman itong natuwa na kahit isang beses lang sila nagkita, ay natandaan pa din ni Jinwoo ang kanyang pangalan. Pero ang totoo ay si Beru ang nagsabi sa kanya ng pangalan nito. Dahil hindi pwedeng magkamali ang kanyang hari, dahil makakabawas ito sa kanyang reputasyon. Dito na tinanong ni Jinwoo na ang kanilang kasunduan ay hindi natuloy ano pang kailangan niya. Dito na ipinaliwanag ni Adam na ito ay kailangan nilang mapag-usapan sa lalong madaling panahon. Tanong ni Jinwoo na kung hindi ba naisarado ng USA ang S-rank gate sa kanila. Pero paliwanag ni Adam na walang naging problema doon at nasarado nila ito ng matiwasay. Binuksan nito ang kanyang laptop at ipinakita ang isang sunog. Pero hindi ito isang ordinaryong apoy. Makikita sa video na nagpapanik ang lahat ng naroon dahil hindi nila kinakaya ang sunog na ito. Tinanong na ni Jinwoo kung tungkol saan ang video na ito pero wika ni Adam na tapusin muna niya ang video. Dagdag pa niya na ang taong nagsimula ng apoy ay si Christopher Reed, isang national level hunter. May 1,800 na bombero at 14 na top-level mage-type hunters ang nagtutulungan para lang apulahin ang sunog na ito. Batid ni Jinwoo na para magkaroon ng ganto katinding apoy may naganap dito na matinding laban. At dito na nga ibinunyag ni Adam na hindi din sila makapaniwala na si Christopher Reed ay natagpuan na lang napatay. May kinuha ito sa kanyang damit na labis na tumakot kay Jinwoo. Wika ni Adam na ang taong nasa larawan ang suspect ng biyuro sa insidenteng iyon. Nagulat si Adam dahil bigla na lamang siyang lumutang. Magkatapos ay nilamukos na parang papel ang kanyang laptop. Tanong ni Jinwoo na kung ito ba ay isang biro. Dagdag pa niya na hindi na siya makakaalis dito ng buhay. Akma ng kikilos ang kanyang mga bodyguard pero pinatigil ito ni Adam. Paliwanag nito na ang taong nasa picture ay lumabas mula sa dungeon kaya maaaring hindi na siya ang taong kilala ni Jinwoo. Hindi naman ito maintindihan ng ating bida. Wika ni Adam na ang nilalang na iyon ay naglalabas ng magic energy na katulad ng sa mga monsters at inatake nito ang S-rank hunter nila ng walang babala. Pinaalala niya kung nabalitaan ba ni Jinwoo ang naganap na pagsabog sa kanilang headquarters ilang buwan na ang nakakalipas. Tanong ni Jinwoo na kung sinasabi ba niya na ang kanyang ama ang may kagagawan nun. Dito na ibinababa ni Jinwoo si Adam. Dagdag pa ni Adam na pagkatapos nitong bugbugin ang kanilang hunter, ay bigla na lang itong naglaho. Simula noon ay nagsasagawa na ang kanilang hunter bureau ng secret search para sa kanya, pero hindi na nila ito makita kahit saan. Inamin ni Adam na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jinwoo, pero sa sitwasyon nila ang ama lang niya ang pwede nilang paghinalaan. Tinanong naman ni Jinwoo na kung ano ang rason kung bakit niya ito ipinakita sa kanya. Sagot ni Adam na ito ay para sa International Guild Conference. Sa taon na ito ang lahat ng mga representative ng mga bansa sa buong mundo ay pupunta sa pagtitipon na yon, at dito na nila ilulunsad ang Red Notice upang sa malawakang paghahanap sa ama ni Jinwoo. Sa madaling salita, hindi na ito magiging isang sekreto. Wika ni Adam na ang US Hunter Association ay nawalan ng napakahalagang national level hunter, kaya gagawin nito ang lahat ng kanilang makakaya para mapanagot ang may kagagawan nito. Pero gusto nilang magkaroon ng maayos na pagsasama kay Jinwoo, kaya sinabi nila ito ng mas maaga sa kanya, dahil mas magiging malaking gulo kung sa conference pa niya malalaman ang impormasyon na ito. Hindi na alam ni Jinwoo ang gagawin dahil ang ama niya na 10 taong nawala ay bumalik bilang isang halimaw. Hindi naman makapaniwala si Adam sa kanyang naranasan, nasa ibang level ang telekinesis power ni Jinwoo, dahil malayong malayo ito sa mga top-tier magic hunter na kaya lamang magpaangat ng mga bagay. Naniniwala na talaga siya na si Jinwoo ang pang-anim na national level hunter sa buong mundo. Kinakailangan nila itong ipaalam sa kanilang direktor. Ipinaliwanag na ang International Guild Conference ay ginagawa upang magtipon-tipon ang isang guild sa bawat bansa.
upang pag-usapan ang hinaharap ng mga hunters, at sa pagpupulong na ito, ang Ajin Guild ang naimbitahan na dumalo. Nagdulot ito ng madaming usap-usapan dahil ang nag-isang high-ranking hunter sa guild na ito ay si Jinwoo lang mag-isa. Dahil dito malinaw na gustong ipahiwatig ng American Association na mas malakas ang isang hunter kumpara sa mga top guilds sa buong mundo. Nagtanong dito ang isang reporter kay Choi Jong-in kung ano ang opinyon niya sa pag-imbita ng Amerika sa Ajin Guild imbes na sa kanilang guild. Sagot naman ni Choi Jong-in na obvious naman na tama ang desisyon nila na nagdulot ng pagtataka sa reporter. Tanong nito na hindi ba siya tutol na ang Ajin Guild ay isa lang one-man show. Sagot naman ni Choi Jong-in na ang isang tao na iyon ay si Sang Jinwoo. Ang lakas niya ay higit pa sa 100 guild members dahil nakita niya yon mismo sa sarili niyang mga mata. Ang lakas ng guild na ito ay walang katulad. Inamin niya na nadismaya siya dahil hindi ang guild nila ang napili kahit na taon-taon sila ang umaattend sa pagtitipon na yon, pero labis siya nasisiyahan na ang isang malakas at mabuting hunter na si Sang Jinwoo ang magre-represent sa kanilang bansa. Paglabas ni Choi Jong-in sa building, binati siya ng kanyang assistant na nakapag-reserve sila ng isang A-rank gate na hindi ganon kataas ang mana concentration. Natutuwa itong marinig ni Choi Jong-in pero tanong niya na kung hindi pa ba ito nire-reserve ng Ajin Guild. Hindi naman ang sagot ng assistant. Nagtataka na si Choi Jong-in dahil 4 na araw na ang nakalilipas simula nang nakauwi si Jinwoo sa kanilang bansa, pero imposible na bigla na lang itong tatahimik. Tuwang-tuwa ang lahat ng guilds dahil dito ay tataas ang kanilang kikitain. Samantala sa headquarters ng Hunter Association, nagmamadaling sinabi ni Jin Chul na ang China ay nanghihingi ng impormasyon tungkol kay Jinwoo. Tanong ng chairman na kung anong klaseng impormasyon ang kanilang hinihingi. Gusto lang pala nila ay mga simpleng impormasyon lang ni Jinwoo na alam na din ng lahat, pero nagtataka naman ng chairman dahil iniisip ba nila na basta-basta na lang silang maglalabas ng impormasyon sa kanilang top-tier hunter. Pero iniisip nito na kung bakit sila bigla na lang nagkaroon ng interest sa kanya. Dahil sinabi na ni Jinwoo na hindi siya lilipat ng bansa. Pero paliwanag naman ni Jin Chul na hindi ang gobyerno ang nag-request nito. Ito ay nanggaling lamang sa isang tao. Ito ang China's 7th star hunter na si Louis Zhigang. Ang China ay hindi sumusunod sa standard ranking system, kundi gumawa sila ng sarili nila. Ang 5-star ang pinakamalakas na pwede nilang maabot maliban sa isang tao. Ito nga si Louis Zhigang dahil tinagurian siyang 7th star rank hunter. Dahil sa paglaban nito sa isang giant, maaaring nagkaroon siya ng interest sa taong umubos sa lahat ng mga yon. Natutuwa si Go Gun-hee na ang malalakas ay nagkaka-interest sa malalakas, pero inutos nito na tanggihan ang request ni Louis Zhigang. Samantala sa Scavengers Guild narito si Thomas Andre at hindi siya makapaniwala na bukas na ito magaganap. Bigla na lang may pumasok na isang lalaki. Natuwa naman ang master na tama lang ang dating niya. Wika nito na may importante siyang dapat sabihin. Seryoso siyang nagbanta na wag niyang gagalawin si Sang Jinwoo. Si Dongsu pala ang kausap niya. Dagdag nito na alam niya kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid at kay Sang Jinwoo ay batid niya na ninanais nito na maghiganti. Pero bago pa makaangal si Dongsu, kinain na siya ng malaking presensya ni Andre. Babala nito na hindi niya naaalalang binigyan niya ng pahintulot si Dongsu na magsalita. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkatakot. Wika ni Andre na tumahimik lang siya at makinig. Batid ng assistant nito na bibihira lang ang mga tao na kayang magbanta ng ganto sa isang S-rank hunter. Pero kahit na ganon, hindi siya naniniwala na susunod dito si Dongsu. Dito na tinapos ni Thomas Andre ang kanilang usapan at pinagbabakasyon na lamang niya si Dongsu sa buong conference. Tanong nito na kung sumasang-ayon ba siya sa kanyang hiling. Wala nang nagawa si Dongsu kung hindi mag-oo na lang. Pagkatapos nito ay umalis na ang S-rank hunter. Tanong ng assistant niya na kung nakakasigurado ba siya na hahayaan na lang niya ito ng ganto na lang. Batid din ni Andre na hindi pa din ito susunod. Kaya gusto niyang pabantayan ito sa kanyang assistant hanggang makaalis ng bansa si Jinwoo dahil mas mabuti nang magalit si Dongsu kesa siya ay mamatay. Nagpatuloy ang kwento. Makikita dito na may dalawang tao na pinagkakaguluhan ng mga reporters. Nagtaka ang lalaki kung bakit madaming reporters. Ito pala si Lennart Nierman, ang representative ng Germany. Wika ng bodyguard niya na dahil pupunta ngayon dito si Sang Jinwoo. Dito na nga nila nakita ang lalaking pinag-usapan niya. Napagdesisyonan ng lalaki na kakausapin niya ang ating bida. Pero baka sa mukha nito ang labis na pagkatakot sa kanyang nasaksihan. Nagtaka ang bodyguard dahil akala nito na makikipag-usap siya doon. Pero tanong naman ni Lennart na kung hindi ba niya yon nakikita. Hindi pala sinasamo ni Jinwoo ang kanyang mga sundalo. Ito ay kasama niya lagi kung saan man siya magpunta. Sa lagay na ito kaya niyang makipagdigmaan sa USA nang siya lamang mag-isa. Nagtaka naman si Jinho kung may kilala ba dito ang ating bida.
Sagot naman ni Jinwoo na wala pero may tingin ng tingin sa kanila. Dito naman natanong ni Jinho si Jinchul kung bakit siya narito. Nahihiya nitong sinabi na siya ang bodyguard ni Jinwoo, kaya mas lalo pa siyang inasar ni Jinho. Dito nang din dumating sila Adam upang mag-escort kila Jinwoo. Nagtaka ang ating bida dahil si Adam White ay nakadestino lamang sa Asia, kaya hindi siya dapat narito. Nagbago na pala ang kanyang posisyon. Dito nang dinala ng mga guard ni Adam si Jinho sa kanyang hotel, at pagkatapos ay inaya niya si Jinwoo dahil mayroon silang pupuntahan. Inisip ni Jinwoo na kung ito ba ay ang tungkol sa ama niya, pero agad nang nilinaw ni Adam na ang lakad nila ay magugustuhan ni Jinwoo. Ang lugar na iyon ay may nakatagong top secret sa buong mundo. Habang nasa daan dito inamin ni Adam na sila ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon dahil nasa pagkasawi ng national level hunter nila na si Christopher. Dagdag pa niya na sa ngayon ay hindi pa ipinapaalam sa publiko ang pangyayaring iyon at ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para humanap ng kapalit nito. Naiintindihan na ni Jinwoo na gusto pa rin siyang i-recruit ng mga ito. Dito na ipinakita ni Adam ang isang larawan ng runestone at kung gaano ito kahalaga. Dito niya ipinaliwanag ang worst calamity sa history ng mankind at gustong kalimutan ng lahat ng tao ay ang dragon. Na si Kamish, naghahanap pala sila Adam ng maaari nilang mapagbigyan nito. Tanong nito na kung anong palagay ni Jinwoo sa bago nilang offer. Pero makikita sa mukha ni Jinwoo ang labis na pagkagulat wika nito na ibalik ni Adam ang larawan. Tinitignan maigi ng ating bida ang labi ng napakalakas na dragon. Tanong ni Jinwoo na kung pinangangalagaan ba nila ang labi ni Kamish o naman ang sagot nito. Agad na tinanong ni Jinwoo kung nasaan ito, pero hindi din ito alam ni Adam. Dahil ang mga alam lang niya ay yung mga bagay na sinabi sa kanya, ang mga higher-ups lang ang nakaalam ng lokasyon nito. Pero dagdag nito na dahil si Jinwoo ang nag-request ay maaaring payagan sila nito. Tatawag dapat si Adam pero dahil magkasama na sila ni Jinwoo, gusto niyang puntahan na sa headquarters ang kanilang tatawagan. Makikita na ganito din mismo ang reaksyon ng kanilang higher-up. Tinanong nito kung ano ang reaksyon ni Jinwoo sa runestone pero wika ni Adam na walang sinabi si Jinwoo tungkol dito. Nagtataka ang higher-up kung bakit ang gusto lang ni Jinwoo ay tingnan ang bangkay ni Kamish. Inutusan nito si Adam na lumabas dahil may kailangan silang pag-usapan ng Deputy Director. Tanong nito na kung may idea ba siya kung bakit gusto makita ni Jinwoo ang labi ni Kamish, hindi din maintindihan ng Deputy Director ang nasa isip ni Jinwoo dahil maraming hunters ang handang magbayad ng kahit gaano kalaki makuha lamang iyon pero wala ditong pakialam si Jinwoo at interesado lamang siya sa isang bangkay. Napatanong tuloy dito ang higher-up kung ang kapangyarihan ba ni Jinwoo ay limitado lamang sa mga halimaw na pinaslang niya. Dito na napagtanto ng direktor ang pinaplano nito, balak ni Jinwoo na gawing kanyang samon si Kamish. Napatayo agad dito ang boss dahil hindi nila yon pwedeng hayaan, walang kahit sino man ang dapat magkaroon ng ganong kapangyarihan, pero paliwanag ng direktor na kung hindi nila ito gagawin ay baka tuluyan ng makawala sa kanila si Jinwoo. Wala nang ang ibang pagpipilian ang boss kung hindi pumayag sa gusto nito. Napagdesisyonan niyang siya na mismo ang sasama kay Jinwoo sa pagpunta doon upang makita na din niya ang tunay na kakayahan nito. Habang nasa elevator, hindi makapaniwala si Jinwoo na dito mismo nila tinayo ang headquarters sa mismong pinagpaslangan ng dragon. Itinuro na ng boss ang daan, batid naman ni Jinwoo na may magic energy pati sa hangin. Kung may natitira pa din itong magical energy pagkalipas ng 8 taon, mas matinding lakas ang taglay nito noong ito ay buhay pa. Dito nang sa kanila tumambad ang higanting dragon, nagkwento ang boss na nagawa nitong paslangin ang daang-daang mga elite hunters, at may 5 lamang na hunter ang nakatalo dito at sila nga ay tinagurian national level hunters. At ang lahat ng kuryente sa buong gusali, na ito ay nanggagaling mismo sa magic crystal ni Kamish. Tanong ng boss na kung kontento na ba si Jinwoo, pero sumagot ito na umatras sila. Tanong ng direktor kung ayos lang ba ito, pero pinapahintulutan na ito ng boss. At gusto niyang makita ang mga susunod na mangyayari. Dito nang sinimulan ni Jinwoo ang shadow extraction. Pero sa unang pagkakataon siya ay nabigo, may 2 subok na lamang siyang natitira. Sa ikalawang pagsubok ni Jinwoo ay napagtagumpayan niya ang pagsumon sa dragon na si Kamish. Nagsalita ang dragon kung sino ang nagsamon sa kanya, at dito niya napag-alaman na ito pala ang Shadow Monarch. Hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan, dahil dito nabaling ang atensyon ng dragon sa kanila. Nagsalita ito na papaslangin niya ang mga tao. Makikita na ang higanting salamin na kulungan ng dragon ay bigla na lamang nabasag. Hindi makapaniwala ang direktor dahil ang salamin na ito ay gawa sa mana ng pinakamalakas na hunters. Tuluyan na ngang nakawala si Kamish pagkatapos ay nagpakawala ang dragon ng isang atake. Agad na inutusan ng direktor na umalis na at mag-evacuate na silang lahat dito. Pero dito na nagsalita si Jinwoo at pinatigil ang dragon. Paliwanag niya na ang mana crystal sa kanyang ulo ay matagal nang wala kaya hindi na niya kailangan sundin ang mga utos mula sa mga rulers.
Hindi naman makapaniwala ang mga taong narito na nagawang makapagsalita ni Jinwoo sa lengguwahe ng mga halimaw. Nagtataka naman ang dragon na ganito pala ang pakiramdam na mapasailalim sa kapangyarihan ng Shadow Monarch. Mapagkumbabang yumukod ang dragon at nagsalita na ang dating mababang tagapagsilbi sa dating Dragon Emperor ay magbibigay galang sa bagong monarch. Hinawakan ni Jinwoo ang mukha ng dragon at nilinaw ang narinig tungkol sa pagsisilbi sa Dragon Emperor. Sumang-ayon ang dragon at pinaliwanag na nagsilbi siya sa hari ng Berserk Dragon, ang Monarch of Destruction. Hindi makapaniwala si Jinwoo na magiging pagmamay-ari ng isang monarch ang isang makapangyarihang nilalang na kagaya ni Kamish, dahil ang dragon ay nasa pinakamataas na antas ng uri ng halimaw kumpara sa lahat ng kanyang nakita. Makikita na sa isang iglap, ang malahalimaw na dragon ay tila naging isang maamong tuta na sumuko kay Jinwoo. Namutla ang lahat ng makita ang dragon na winawagwag pa ang buntot na para bang walang nangyari. Samantala, natahimik si Jinwoo habang iniisip na ang King of the Dead, ang Shadow Monarch at ang King of Giants, ang Monarch of the Beginning, maaaring kabilang ang nabanggit ng dragon sa siyam na monarchs na nasabi ng system. Subalit na antala ang kanyang pag-isip nang biglang magpaalam ang dragon. Gulat na napatanong si Jinwoo kung bakit. Malungkot na pinaalam ng dragon na tila bahuli na ang kanilang pagtatagpo. Hindi matanggap ni Jinwoo na pati ang kanyang kapangyarihan bilang Shadow Monarch ay hindi magagawang mabago kung ano ang naitakda na ng oras. Ilang ulit na sumigaw si Jinwoo ng system at nagsalita naman ang dragon na labis ang kanyang inggit sa mga pwede pang makapagsilbi kay Jinwoo ng mas mahabang panahon. Unti-unti ay naglaho si Kamish pero bago tuluyang mawala ay binalaan nito si Jinwoo tungkol sa apat na individual na humiram ng kapangyarihan ng apat na rulers. Ipinaalam rin ng dragon kung gaano siya nagpapasalamat na masaksihan niya ang kanyang bagong hari. Tuluyang namatay ang dragon at kahit gaano man kagusto ni Jinwoo na pabalikin pa ito, ay hindi na magiging mabisa pa ang pag-extract ng shadow ni Kamish dahil maraming panahon na ang lumipas. Malungkot na hiniling ni Jinwoo kay Mr. White na ipaabot na lamang sa direktor ang paghingi niya ng pasensya at ipinangako na akuin lahat ng gastos sa lahat ng kanyang nasira. Galit na umalis si Jinwoo at wala namang nagawa ang mga kasama niya para pigilan siya. Pagkatapos nito, habang naglalakad ay tinanong si Jinwoo ni Jinchul kung bakit hindi siya matawagan. Paliwanag ni Jinwoo na pansamantala siyang nagpunta sa isang lugar kung saan walang signal. Muli itong nagtanong kung nagkita ba sila ni Jinho pero walang ideya si Jinwoo sa kung ano ang tinutukoy nito. Sinabi ni Jinchul na umalis si Jinho pagkatapos niyang tawagan ito at sabihang hinihintay ng hunter ng Biuro. May isang hunter mula sa Scavenger Guild ang dumating at sinundo si Jinho 2 oras na ang nakakalipas. Nag-aalalang kinuha ng lalaki ang telepono at tinawagan ang Scavenger Guild para tanungin kung anong nangyayari dahil kahit malapit ang Scavenger Guild sa bureau ay hindi ito pwedeng makialam ng mga bagay-bagay. Hindi naman mapalagay si Jinwoo. Isang babae ang sumagot sa tawag at nilinaw pa ang paratang tungkol sa pag-escort ng guild nila sa vice leader ng Ahjin Guild. Nagtanong muli ang babae kung alam ba ni Jinwoo ang tungkol sa pag-escort ng Scavenger Guild kay Jinho. Tumanggi naman si Adam na hindi pa ito alam ni Jinwoo. Nangako ang babae na gagawan agad nila ng aksyon ito. Akmang ibabalita pa lamang ni Adam kay Jinwoo na iimbestigahan ang nangyari ay nawala na ito sa kanyang tabi. Lumipad si Jinwoo at galit na sinisi ang sarili dahil sa paggamit niya ng Shadow Exchange noon para iligtas si Chairman Woo Myung-han. Hindi siya nakapagtalaga ng mga sundalo para kay Jinho. Ayaw na niyang maulit pa ang nangyari noon sa paglusob ng orcs. Nagsumon siya ng mga shadows at inutusan ang mga ito na hanapin si Jinho. Samantala, makikita ang isang kalbong lalaki at ilan pang mga kalalakihang nakahandusay sa harapan ng apat na lalaking nakasuot ng itim at isang malaking lalaki na nakasuot ng Hawaiian polo at summer shorts na si Thomas Andre. Galit na sinuntok ni Tomasa ang pader at mariing ipinag-utos na hanapin si Hwang Dong-soo bago pa sila maunahan ni Jinwoo kahit anong mangyari. Magpapatuloy ang kwento habang malalim na nag-isip si Jinwoo sa tuktok ng isang mataas na gusali tungkol sa pagkawala ni Jinho. Iniisip niya na kung ang isang kotse na dapat ay magtutungo sa Hunter Bureau's headquarters ay biglang aalis ng syudad, sigurado siyang mapapansin ni Jinho na may mali at manlalaban. Isang combat type D-rank hunter si Jinho at hindi basta-basta ito mapapatumba ng normal na tao kahit pa marami. Ang tanging clue na meron si Jinwoo sa mga sandaling iyon ay ang Scavenger Guild. At doon ay naisip niya ang nakababatang kapatid ni Hwang Dong-suk na si Hwang Dong-soo. Napagtanto ni Jinwoo na maaring matagal na silang iniintay nito na tumuntong ng Amerika para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kapatid nito. Makikita ang pagbabalik alaala ni Jinwoo sa galit na si Hwang Dong-soo noong sila lamang ni Jinho ang natirang survivor ng dungeon. Sigurado siyang sila ang sinisisi nito sa pagkawala ng kapatid. Binalikan rin ni
ni Jinwoo ang tungkol sa pagpapaalala ni Jin Cheol sa kanya na mag-ingat dahil baka sila ang balikan ni Hwang Dong-soo. Noon ay hindi nagsisisi si Jinwoo sa nagawa pero hindi niya mapigilang madismaya na hindi niya iniwanan ng guard si Jinho. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Hindi niya alam ang magagawa kung may mangyayari kay Jinho. Samantala, nagtanong si Thomas sa isang tauhan kung may balita na sa paghahanap kay Hwang Dong-soo. Sumagot naman ang tauhan na wala pa. Napatanong si Thomas kung hindi ba natatakot si Hwang Dong-soo na mamatay. Sumalungat ang tauhan at sinabing isang rank hunter si Dong-soo at alam nito ang malaking pagkakaiba ng lakas nito at ni Jinwoo. Dismayadong napagtanto ni Thomas na kaya ginawa iyon ni Dong-soo ay dahil alam nitong tutulong siya. Hindi niya matanggap na masyado siyang naging mabait sa kanyang mga hunters. Kinuha ni Thomas ang telepono at tinawagan si Laura para tanungin kung ano na ang sitwasyon. Ipinaalam ni Laura na sa tulong ng Hunters Bureau ay nagawa nilang matrack ang pattern ng mga pinupuntahan ni Hwang Dong-soo sa nakaraang buwan at napansin na may pinuntahan ito ng 3 beses na kakaiba sa karaniwan nitong pinupuntahan. Agad na inutos ni Thomas na magpadala roon ng kanilang mga tauhan at siya rin ay pupunta na. Sumang-ayon si Laura pero bago ibaba ang tawag ay muling nagtanong si Thomas kung paanong nakumbinsi ni Laura ang Hunter Bureau na makipagtulungan. Sinabi ni Laura na kung hindi mahahanap agad si Hwang Dong-soo ay malaking gulo ang mangyayari kapag nagharap ito at si Jinwoo. Samantala, makikita sa opisina ng Hunter Bureau na nagkakagulo na ang lahat. May isang lalaki ang sumigaw na ang lahat ng miyembro ng Scavenger Guild ay naghahanap na ng kinaroroonan ni Dong-soo. Lahat ng schedule na raids ay kinansela na. Napagtanto ng isang lalaki na kung lahat ng miyembro ng Scavenger Guild ay kumikilos na, ibig sabihin ay nasa likod nito si Thomas Andre at malaking gulo ito kung sakali. Sa isang abandonadong factory, makikita si Jinho na nakaupo at nakasandal sa pader habang sugatan. Sa harapan niya ay nakatayo ang 3 kalalakihan at isa na roon si Hwang Dong-soo. Nagtanong ang isa sa mga ito kung ayos lang ba ang kanilang gagawin. Sumagot si Dong-soo na wala naman siyang binabalak na gawin rito, kundi may isang bagay lang siyang kailangang alamin mula kay Jinho. Puwersahang ginising ni Dong-soo si Jinho sa pamamagitan ng malakas na suntok. Humanga ang kasamahan ni Dong-soo sa kakaibang lakas ni Jinho. Kahit na sinong normal na tao ay patay na sa inabot nitong pinsala, pero nanatili itong buhay, maaaring dahil tanker ito. Sumang-ayon naman si Dong-soo pero hindi niya maintindihan kung bakit nagmamatigas ito gayong hindi naman mababago ng pagmamatigas nito ang desisyon niyang huwag magpatawad. Gigil na sinakmal ni Dong-soo ang buhok ni Jinho at sinabing wala siyang balak na patayin ito. Dagdag pa niya ay isang healer ang lalaking nasa likuran niya at kung mananatili siyang magmamatigas, bubuhayin siya nito kapag malapit ng mamatay. Na ang ibig sabihin ay hanggat hindi niya nalalaman ang mga bagay na gusto niyang malaman, paulit-ulit itong papahirapan. Na kahit sumigaw ay walang makakarinig para siya ay tulungan dahil 5 taon nang abandonado ang factory na kinaroroonan nila. Subalit sa dami ng sinabi at pagbabanta, isa lang ang sinabi ni Jinho kahit duguan na at ito ay ang off. Hindi nakapagpigil sa inis si Dong-soo at malakas na inihampas sa pader ang ulo ni Jinho. Nagsalita ang isa sa mga kasamahan ni Dong-soo at binalaan siya na mag-ingat. Hindi nito gustong tumanggap ng pera galing sa pagpatay. Kumalma si Dong-soo at sinabing tatandaan ito. Ibinaling niya ang tingin kay Jinho at sinabing magsisimula na siyang magtanong. Natigilan naman siya sa pagsasalita nang makita ang pagkabasad ng mga salamin sa itaas ng abandonadong gusali at doon ay nakita niya sa ibaba ang isang kulay pulang orc na nakatayo sa butas na pader. Gulat na napatanong si Dong-soo kung may dungeon break sa malapit. Nagulat ang mga kasamahan ni Dong-soo sa kakaibang kinilos ng orc. Mukha itong nagulat nang makita si Dong-soo. Hindi naman ito pinansin ni Dong-soo at umamba ng malakas na suntok sa orc. Samantala, makikitang abalang nanonood ng telebisyon ang ina ni Jinwoo. Bigla itong napatanong kung ano ang kalagayan ni Jinwoo sa anak na babae na abala sa pagsi-cellphone. Sa likuran nito ay sumulpot ang isa sa mga bantay na shadow ni Jinwoo at sinabing kung may ikapapahamak si Jinwoo, walang sino man sa mundo ang magiging ligtas mula rito. Bago pa man makasagot ang ina ay nagsalita na ang reporter sa telebisyon tungkol sa conference na inorganize ng Lithia Hunter Bureau. Itinuro ng ina sa anak na babae si Jinwoo at lahat ay masaya siyang makita. Maliban sa shadow na biglang nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam, ang galit ni Jinwoo. Makikita ang pagtitipon ng mga hunters sa isang lugar. Nagsasalita ang leader na nagpapaalala na mag-ingat sa gagawing raid dahil marami ang napapabalitang insidente sa dungeon. Napasinghap naman sa gulat si Yontae dahilan para matigilan sa pagsasalita ang leader. Sinabi ni Yontae na ang mga shadow nito sa ilalim ng mga paa ay nanginig na para bang buhay. Dismayado nitong pinaalalahanan si Yontae na hindi dapat umiinom bago ang raid. Mariing tumanggi si Yontae sa paratang nito at sinabi pang kahit isang patak ay hindi tumikim ng alak.
Sumigaw si Thomas na itigil ang kotse na sinasakyan. Galit siya na napamura at sinabing nagsimula na. Walang ano-ano'y malakas niyang sinipa ang itaas na parte ng kotse at lumabas mula rito. Sinabi niya sa gulat na tauhan na mauuna na siya at sumunod na lamang ito. Tuluyang lumipad si Thomas palayo at naiwang nanlulumo ang mga tauhan nito dahil sa mga nakaambang mga bayarin kinabukasan dahil sa mga nasira nito. Sa lumang factory, makikita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Orc at gulat na nasaksihan ng mga kasamahan ni Dongsu ang pagsuka nito ng dugo sa atake na pinakawalan ng Orc. Ang Orc pala ay si Jinwoo. Pagkatapos na mapatumba si Dongsu ay agad na nilapitan ni Jinwoo ang sugatan na si Jinho para painumin ng healing potion. Subalit hindi magiging mabisa sa pag-recover ang potion dahil bumagsak na ang health points ni Jinho nang mas mababa pa sa 10%. Ibinaling ni Jinwoo ang nanlilisik na mga tingin sa kasamahan ni Dongsu at tinanong kung may healer ba sa mga ito. Hindi na niya ito pinasagot, inutusan na agad ni Jinwoo na pagalingin si Jinho. Namamawis na nagdahilan ang nakasalamin na hindi raw ito nakakaintindi ng Korean. Naantala naman ang kanilang pag-uusap nang biglang sumabat si Dongsu na naglalakad palapit sa kanila. Inulit nito ang sinabi ni Jinwoo na tila ba nang-asa. Tinanong pa nito kung ito ba ang kanilang unang pagkikita. Hindi naman pinansin ni Jinwoo si Dongsu, bagkus ay hiniling sa huling pagkakataon na pagalingin ng lalaki si Jinho. Ngumisi ang may salamin na lalaki at mapanuksong sinabi na papayagin muna ang kanyang boss. Hindi naman na nito natapos ang sasabihin ng sakmalin ni Jinwoo ang mukha nito at ibinalibag ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, ibinaling ni Jinwoo ang tingin sa isa pang kasamahan ni Dongsu at tinanong ito kung isa rin ba itong healer. Takot na nagsalita ang lalaki na hindi sinabi ni Dongsu na may kaugnayan pala kay Jinwoo ang kanilang ginawa. Muling tinanong ni Jinwoo ang lalaki kung healer ito sa mababa pero nakakatakot na boses. Uutal-utal na tumanggi ang lalaki pero kagaya ng naunang lalaki, hindi na pinatapos ni Jinwoo sa pagsasalita ito. Ginamitan niya ito ng atake at walang awang pinaslang. Dahil dito ay galit na nagsalita si Dongsu at pinaratangan si Jinwoo na pumatay sa kapatid niya. Mula sa kinaupuan ay mahina namang nagsalita si Jinho at binalaan si Jinwoo na ito ay si Hwang Dongsu ang kapatid ni Hwang Dongsuk. Pinatigil ni Jinwoo sa pagsasalita si Jinho dahil masyado na itong mahina. Muling nagsalita si Dongsu at iginiit na sagutin ni Jinwoo kung siya ba ang pumatay sa kapatid nito at sa mga kasamahan noon sa dungeon. Tumigil sa harapan ni Jinwoo si Dongsu at nagpalitan sila ng mga naggangalit na mga titig. Doon ay sumagot ng maiksi si Jinwoo. Wika nito na, dapat ay tanungin na lamang ni Dongsu iyon sa kanyang kapatid. Naglapat ang mga labi ni Dongsu sa galit at umamba ng malakas na suntok. Pero walang hirap na naiwasan ni Jinwoo ito pagkatapos ay nagpakawala ng atake, dahilan para tumilapon si Dongsu at gumawa ng malakas na komosyon. Hindi pa man nakakabawi sa pagkakatilapon ay muling sumugod si Jinwoo at walang awang inihambalos ang ulo ni Dongsu sa konkreto kagaya ng ginawa niya sa nakatatanda nitong kapatid. Paulit-ulit niya itong inihampas hanggang sa matigilan siya sa biglang pagdating ni Thomas. Nagsalita si Thomas tungkol sa kanyang babala kay Dongsu na huwag gagalawin si Jinwoo pero natigilan ito at tinanong kung buhay pa ba si Dongsu nang makita ang kalunos-lunos na sinapit nito. Sumagot naman si Jinwoo na hindi pa patay si Dongsu. Nakiusap si Thomas na palayain si Dongsu at hahayaan na lamang ang mga nangyari. Pero tinanong ni Jinwoo paano kung tumanggi siya. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Thomas na hindi na siya makikiusap pa. Agad na tinapon ni Jinwoo ang katawan ni Dongsu at hinamon si Thomas. Kahit naman nag-agaw buhay na ay inutusan pa ni Dongsu si Thomas na patayin na si Jinwoo. Nanatiling kalmado si Thomas at tinanong si Jinwoo kung hindi ba siya kilala. Dahil lulong sa galit, pabalang na sumagot si Jinwoo na wala siyang pakialam kung sino pa itong si Thomas. Napatitig si Thomas kay Jinwoo at nagtatakang nag-isip na kilala naman siya ni Jinwoo pero bakit hinahamon siya nito. Makikita ang pagbabalik tanaw sa buhay ni Thomas Andre. Si Thomas ay lumaki sa isang mahirap na imigranteng pamilya at marami ang naging kaaway. Ngunit, sa kabila ng tingin niya sa sarili na walang-wala siya, nabigyan naman siya ng isang talento, dahilan para tagurian siyang pinakamahusay sa lahat. Ito ay ang overwhelming violence. Dahil dito, napasabak si Thomas sa maraming gulo at napatunayan niya ang kanyang talent ay kayang mapagbago ang mga taong magiging marahas ang pakikitungo sa kanya. Kalakasan, kayamanan, at karahasan, ginamit ni Thomas ang lahat ng kapangyarihan na nagkaroon siya dahil sa talentong meron siya para mamuhay na parang hari. Marami siyang pinatay na sumasalungat sa kanya, pinaluhod dahil minaliit siya, ginawa niyang hustisya ang karahasan. At dahil sa lahat ng mga naranasan, alam na niya ang gagawin sa mga taong hindi susunod sa kanya, kaya't nagpakawala siya ng atake kay Jinwoo. Samantala, sa labas ng factory ay dumating na ang mga miyembro at tauhan ng Scavengers Guild. Naghanda ang mga ito na pumasok pero naudlot ng tumalsik palabas si Thomas.
Nagtatakang tinanong nga mga kasamahan si Thomas kung ayos lang ba siya. Pinigil ni Thomas ang mga ito at naglakad na parang walang narinig. Samantala, sa loob ng factory, inutusan ni Jinwoo ang isa sa kanyang mga shadow na dalhin si Jinho sa pinakamalapit na ospital. Binilin niya na gawin ang lahat mapagaling lamang ito. Mabilis na lumipad ang shadow paalis buhat-buhat si Jinho. Matapang na humarap si Jinwoo kasama ang kanyang mga shadow warriors sa likuran kay Thomas na nakahilera rin ang mga kakampi sa likod nito. Nagsalita si Thomas na sa wakas ay nakahanap na siya ng kanyang makakatapat. Wala na siyang pakialam pa kay Hwang Dong-soo dahil sa mga sandaling iyon ay wala siyang ibang nais gawin kundi ang isalba ang nadumisang pagkatao sa pamamagitan ng pagpatay kay Jinwoo. Nagawa ng lamunin ng matinding galit si Thomas Andre pero kahit ganon ay inalok niya si Jinwoo na umamin lamang sa mga pagkakamali at humingi ng tawad ay palalampasin niya ang lahat na parang walang nangyari. Subalit tinaas ang gitnang daliri bilang paghahamon. Napasigaw sa galit si Thomas at binantaan si Jinwoo na pagsisisihan ang pagsayang sa huling pagkakataong ibinigay niya. Inutusan ni Jinwoo na sumugod ang kanyang mga shadow army at nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga ito at ng mga hunters. Agad na kumilos ang mga tank at inilabas ang kanilang mga shield para harangan ang mga kalaban. Makikita dito ang paglusob ng army ni Jinwoo, pero bigla na lang may malakas na atake na lumabas at humati sa army ni Jinwoo. Ang may kagagawan pala nito ay ang guildmaster na si Thomas Andre. Pero napansin na dito ni Thomas Andre ang isa sa mga general ni Jinwoo na atake. Agad itong kumilos at sa isang iglap tinapos ang shadow ni Jinwoo. Wika ni Thomas na walang tsansa sa kanya ang mga ito. Sunod na inatak ni Thomas si Jinwoo pero humarang ang isa sa mga shadow. Subalit wala itong nagawa dahil agad itong tinapos ni Thomas. Naglaho ang shadow at nagulat si Thomas nang makita na biglang nawala si Jinwoo sa kinatatayuan nito kanina. Ganoon na lamang ang gulat nang sumulpot ito sa kanyang tabi. Agad na inatake ni Jinwoo si Thomas sa tagiliran nito gamit ang isang espada. Pero hindi man lang nagasgasan si Thomas bagkus nagpakawala ito ng malakas na suntok. Tumilapon si Jinwoo palayo. Wika ni Thomas ay huwag siyang maliitin bilang national level hunter. Pagkatapos ay nagpakawala si Thomas ng atake na psychokinesis na kinagulat ni Jinwoo. Buong pagyayabang na sinabi ni Thomas na dapat malaman ni Jinwoo ang pagkakaiba ng kanilang mga lakas. Nagpakawala ng atake si Jinwoo na kinagulat ni Thomas. Hindi makapaniwala si Thomas na pinili ni Jinwoo na umatake sa kabila ng puwersang humahatak rito papalapit sa kanya na tila ba pinlano nito na malagay siya sa ganoong posisyon. Tuluyang tumilapon si Thomas nang maglapit sila ni Jinwoo. Nagulat si Thomas na nagtamo siya ng pinsala mula sa atake ni Jinwoo. Nagsalita si Jinwoo at mapangutyang inulit ang sinabi ni Thomas tungkol sa pagkakaiba ng kanilang mga lakas. Nagpakawala ng mabibilis na suntok si Jinwoo na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Thomas. Dahil dito ay nagsalita si Thomas na hindi na mamaliitin pa si Jinwoo. Pero biglang sumigaw si Thomas ng reinforcement at nagsimulang magbago ang anyo. Samantala, sa loob ng kotse, inusisa ng tauhan si Mr. White kung ano ang nangyayari. Tumanggi si Mr. White magpaliwanag dahil wala ng oras. Biglang natigilan sa pagsasalita si Mr. White nang tumingin sa factory dahil sa malakas na puwersang naramdaman mula rito. Wika ni Mr. White na hindi basta masasabi ng isang normal na tao ang totoong nangyayari pero malaking panganib ang kakaharapin kung mangingialam pa sila. Ganap na nag-transform si Thomas bilang Steel Tyrant. Doon ay napagtanto ni Jinwoo na kung may 4 na taong humiram ng lakas ng rulers, kagaya ng babala sa kanya ni Kamish, maaaring kasama ang mga ito sa 5 nakaligtas noon sa raid na pumatay sa dragon. Naglakad palapit kay Jinwoo si Thomas sa anyo ng Steel Tyrant at nagpakawala ng isang malakas na atake. Halos mawasak ang buong factory sa lakas ng atake. Nagawa namang makaiwas ni Jinwoo. Umatake ng capture si Thomas at agad na iniutos ng isa sa mga hunters na magsilayo na ang lahat mula sa kanilang guildmaster. Nahigop naman sabay-sabay ang mga shadow army ni Jinwoo sa malakas na puwersang nanggagaling sa hugis bilog na lagusan na nabuo mula sa atake ni Thomas. Namangha si Jinwoo sa pinakitang lakas ng atake ni Thomas. Wika ni Jinwoo na para itong isang black hole na paniguradong nahigop rin siya kung hindi niya ginamit ang ruler's authority. Napansin ni Thomas na nakaligtas si Jinwoo kaya nagpakawala ito ng atake para sapulin ang kinaroroonan ni Jinwoo. Buti na lamang at mabilis na nakaiwas si Jinwoo papunta sa mas mataas na lugar. Nang dalaiti sa galit si Thomas at humandang umatake ulit kay Jinwoo, na sinisiguradong hindi na magmimintis sa susunod. Nagmadali ang mga hunters na ilayo ang mga kasamahang hunters na sugatan. Mariing ipinag-utos ng isa sa mga hunters na sikaping makalayo sa abot ng makakaya. Humandang umatake si Thomas, tumalon ito pasugod kay Jinwoo. Inintay ni Jinwoo ang paglapit ni Thomas bago sinipa ito sa mukha.
Pabagsak na tumilapon si Thomas habang nakalayo pataas si Jinwoo. Pero umatake ulit si Thomas ng capture habang nahuhulog. Inactivate ni Jinwoo ang ruler's touch bilang panlaban sa capture ni Thomas. Nagulat si Thomas na kagaya ng atake niyang capture, ay hinahatak rin siya ng puwersang nagmumula sa atake ni Jinwoo palapit rito. Natuwa si Thomas sa nangyayari at sabi ay malugod niyang pagbibigyan ng mano-manong laban si Jinwoo. Muling sumigaw si Thomas ng reinforcement at umatake ng malakas na suntok kay Jinwoo. Malakas na tumalsik si Thomas at tumama sa bubong ng factory. Napasigaw sa galit si Thomas, muling sumugod si Thomas at nagtuos sila ni Jinwoo ng isang brutal na labanan. Samantala, sa labas ng factory, hindi makapaniwala ang mga tao sa nasasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa tila malahalimaw na lakas ni Jinwoo at Thomas at nagtataka kung paano ng mga ito nagagawang maglabas ng sobrang lakas na magic energy. Natigilan naman ang dalawa sa pag-uusap nang biglang may malakas na puwersang dumaan sa kanilang harapan. Nagsalita si Mr. White na kung hindi siya nagkakamali ay si Thomas Andre ito, dugtong ng tauhan. Tinanong ng tauhan si Mr. White kung anong gagawin. Sumagot si Mr. White na dapat ay pigilan nila ang mga ito. Nagulat ang tauhan dahil napaka-imposibleng mangyari na mapigilan nila sina Jinwoo at Thomas. Muling nabaling ang tingin ng tauhan sa nakahandusay na si Thomas Andre at takot na nagsalita na binubugbog na ni Jinwoo ito. Makikita ang pagtataka ni Thomas kung paanong ang isang mage-type hunter na kagaya ni Jinwoo ay may labis na kapangyarihan at bilis. Napatanong si Thomas kung matatalo na ba siya, pero kinontra niya ang sarili. Sabi niya, siya si Thomas Andre at hindi sapat ang lakas ni Jinwoo para matalo siya. Nagsalita si Jinwoo at pinaalala rito ang sinabi niya na wala siyang pakialam kung sino pa si Thomas Andre. Umamba ulit ng suntok si Jinwoo pero sumigaw si Mr. White ng tama na. Nagmakaawa pa ito na tumigil na siya. Hindi pinansin ni Jinwoo ang pakiusap nito. Pinagpatuloy niya ang pagsuntok kay Thomas, paulit-ulit hanggang sa mabasag ang metal gear sa mukha at tuluyang bumalik sa dati itong anyo. Sa pagkakataong iyon ay tinanggap na ni Thomas ang kanyang pagkatalo. Takot na nagsalita si Mr. White na hindi niya lubusang mapaniwalaan na may nilalang pala na kayang ibalik sa dating anyo si Thomas mula sa pagiging Steel Trant. Napaisip siya na ilang hunters sa mundo ang may kayang gawin ito o meron man lang ba na may kayang gawin ang ginawa ni Jinwoo. Batid niya na sa oras na lumabas sa balita ang nangyaring labanan ay mayayanig ang buong mundo. Madaling ipinag-utos ni Mr. White na magtulong-tulong ang lahat na gamutin si Thomas dahil sa tindi ng pinsalang inabot nito sa kamay ni Jinwoo. Bali-bali lahat ng mga buto nito at maraming nawalang dugo. Hindi kakayanin ng isang healer lamang ang magpapagaling sa kanya. Hindi mapigilang magkomento ng isa sa mga hunters na kung isang normal na hunter ang dumanas ng dinanas ni Thomas, marahil 10 beses na itong namatay. Buti na lamang at national level hunter si Thomas. Nagsimulang tulungan ng mga tauhan ni Mr. White ang mga sugatang hunters. Tinawag naman ng isang tauhan si Mr. White para ituro ang walang buhay na katawan ni Hwang Dong-soo. Wika nito ay hindi na ito humihinga. Hindi na rin makita si Jinwoo kahit saan dagdag nito. Iyon pala ay gumamit ng Shadow Exchange si Jinwoo para makipagpalit ng lokasyon kay Beru. Makikita na nakaupo sa tuktok ng isang mataas na gusali si Jinwoo sa Korea habang kausap ang isa sa kanyang mga shadow. Matagal-tagal na rin simula nang magpunta sa Korea si Jinwoo, sabi ng shadow. Sumang-ayon naman si Jinwoo pagkatapos ay sinabi na sa mga sandaling nag-uusap sila ay ginagamot naman ni Beru si Jinho sa Amerika. Biglang tumayo ang level 1 Knight Commander na Shadow at lumuhod sa harapan ni Jinwoo. Nakiusap ito na bigyan niya ito ng pangalan. Tinanong ni Jinwoo kung ayos lamang rito ang pangalang Greed dahil namatay ito dahil sa kasakiman. Nagpasalamat naman ang Shadow at malugod na tinanggap ang pangalan na Greed. Kinabukasan ay nagtungo pabalik ng Amerika si Jinwoo para umattend ng National Guild Conference. Nagkagulo ang mga reporters sa pagkuha sa kanya ng mga litrato pagpasok sa building. Sabi ng katabing lalaki ay maaaring alam na ng mga ito ang tungkol sa nangyaring laban nila ni Thomas Andre. Binalaan si Jinwoo ng lalaki na nasa kanya ang lahat ng atensyon ngayon. Ipinaalam naman nito na nakakuha na sila ng testimonya sa panig ni Hwang Dong-soo at ang Hunters Bureau na ang bahala maglabas ng katotohanan para maliwanagan ang lahat sa mga nangyari. Tumanggi si Jinwoo na pag-usapan pa si Hwang Dong-soo dahil isa lamang naman ang kanyang ipinunta sa Amerika at sa oras na makuha na niya ang mga sagot sa lahat ng kanyang mga tanong, wala na siyang rason para manatili pa. Inabutan si Jinwoo ng pares ng earpiece bago pumasok sa napakalawak na conference hall. Naglakad siya sa gitna ng hilerang mga upuan at marami ang ibinaling ang tingin sa kanya. Magpapatuloy ang kwento sa bulong-bulungan ng mga nagtipon na hunters sa loob ng conference hall habang dumaraan si Jinwoo. Usisa ng isa sa mga ito kung si Jinwoo ba ang Asian hunter na bumugbog kay Thomas Andre at halos mapatay na.
Sabi naman ng isa na malaki rin ang naging parte ni Jinwoo sa Tokyo Gate noon. Wala sa mga ito ang makapaniwala sa pagwasak ni Jinwoo kay Thomas Andre na matagal na naghari sa lahat ng mga hunters. Pagkaupo ni Jinwoo sa upuan, habang nakatingin ang nakapalibot na hunters, nagsimulang magsalita ang isang doktor na nakatayo sa harapan ng conference hall. Ito si Dr. Belzer. Wika ng doktor, alam niyang batid ng mga naroon ang pagtaas ng bilang ng mga gates na nagbubukas at kasabay ng pagtaas ng bilang nito ay ang paglakas din ng mga halimaw na nagsisilabasan dito. Sabi nito na malawakang ibinabalita ang tungkol sa pagtaas ng na-absorb na magical energy concentration sa atmosphere. Sabi nito ay pansamantalang tawagin muna nila itong magisphere. Nagpakita ang doktor ng isang larawan kung saan may mga kulay pulang bilog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa doktor, na may naobserbahan na nagtitipon-tipon ang mga magispheres sa siyam na mga bansa, at mas concentrated ito sa Seoul, South Korea. Sabay-sabay na nagtinginan ang mga hunters kay Jinwoo. Inawat ng doktor ang mga ito at sinabi ay hindi na kailangan tingnan si Jinwoo dahil kung ito ang gumagamit ng mga magisphere, ay malamang lagpas na ito sa realm ng hunters. Naisip ni Jinwoo na maaaring kaugnay ng siyam na lugar na nabanggit ng doktor ang bilang ng mga monarch. Muling nagsalita ang doktor at sinabi na hindi pa man alam kung paano sosolusyonan ang tungkol sa abnormal na aktibidad ng magispheres, ay hindi ibig sabihin ay hindi na ito sosolusyonan. Lumapit ang isang lalaki at nagtanong kung iyon na ang katapusan ng report. Sumagot ang doktor ng oo. Nakipagpalit ang lalaki sa doktor at sinabing may mahalagang siyang i-announce sa mga hunters na nagtipon sa araw na yon. Wika ng lalaki na mabigat man sa puso nito na i-anunsyo ang masamang balita tungkol sa pagpanaw ni Hunter Christopher Reed sa kamay ng hindi pa kilalang grupo ng mga assassin 2 linggo na ang nakalilipas. Nagkagulo ang mga hunters dahil hindi lubos makapaniwala sa pagkamatay ni Christopher Reed na isa ring national level hunter. Sabi ng isa sa mga ito ay ang tanging makakagawa ng pagpatay ay isang nilalang na may katumbas na kapangyarihan at lakas. Doon ay may isang nagsalita na baka si Jinwoo ang pumatay dahil sa nangyaring laban nila ni Thomas Andre. Nanatiling kalmado si Jinwoo habang naka-flash ang mga litrato ng bangkay ni Christopher Reed sa monitor sa harapan. Muling nagsalita ang lalaki sa harapan at sinabing sa susunod na araw opisyal na ilalabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Christopher Reed. Dagdag nito may suspetsa na sila na isang lalaki ang maaaring suspect sa nasabing pagpatay, si Suspect S. Nag-flash sa monitor ang litrato ni Suspect S. Nagulat ang isang hunter na nasa hilera ng mga upuan na hindi si Jinwoo ang suspect. Doon ay napagtanto nila na kamukha ni Jinwoo ang suspect at nakaupo lamang sa likuran nila si Jinwoo. Takot na kinumbinsi ng dalawang lalaki ang mga sarili sa kanilang isipan na huwag lilingon dahil halos lahat naman ng Asians ay magkakamukha. Ipinagpatuloy ng lalaki sa harapan ang pagsasalita. Wika nito na ang lalaking natagpuan sa gate sa Amerika ay napagalamang isang halimaw na kayang magsalita ng lengguwahe ng mga tao. Dagdag nito, hiniling nila ang tulong mula sa S-rank hunter na si Hwang Dong-soo na nagsasalita ng Korean para mamuno sa pag-imbestiga pero tinalo lamang ng nasabing halimaw si Hwang Dong-soo sa gitna ng interogasyon at sinunog ang Hunters Association headquarters. Masyadong makapangyarihan ang halimaw kaya nagawang talunin si Hwang Dong-soo na main force ng Scavenger Guild kaya malaki ang tsansa na ito ang pumatay kay Christopher Reed. Makikita ang pagkagulat ni Jinwoo nang mag-flash sa screen ang litrato ng pakikipag-usap ng halimaw kay Hwang Dong-soo. Nagsalita bigla si Reed ng huling mga salitang binitawan ng halimaw na hindi siya makararanas ng pahinga kahit sa kamatayan kapag nagpunta siya ng Korea. Napagtibay ni Jinwoo na ang lalaking wanted sa pagpatay kay Christopher Reed ay ang kanyang ama. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki sa unahan at sinabing plano ng association na hingin ang tulong ng lahat ng guild sa buong mundo para mahuli si Suspect S at lahat ng hunters na naroon ay dapat tawagan sila sa oras na makita ang hinahanap. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga hunters at tinanong kung may pruweba ba na si Suspect S ay hindi tao. Sumagot ang lalaki sa unahan at sinabing nagtutugma ang magic emission sa isang halim. Sunod na itinanong kung bakit hindi ipaalam sa kanila ang pagkatao ng tinutukoy ng halimaw. Malungkot na sumagot ang lalaki sa harapan at sinabing kaya hindi nila mailabas ang impormasyon tungkol sa halimaw ay dahil konektado ito sa isa sa mga hunters na kasama nila ngayon sa hall. Mula sa pinakadulong hilera ng mga upuan ay may nagtaas ng kamay. Ito pala ang representative ng China na 7-star hunter na si Liu Zigang. Wika nito kung hindi ba mas makatutulong sa paghahanap nila kung ilalabas ang impormasyon sa pagkatao ng halimaw. Dagdag pa ni Liu Zigang, dapat direktahin niya ang tanong kung ano ang relasyon ni Jinwoo sa nasabing halimaw. Napayuko ang chief sinabing kung gusto talaga ni Hunter Liu na malaman, wala na itong magagawa. Wika nito na sa interogasyon ay nasabi ng suspect na siya ang ama ni Jinwoo.
Nagbulungan ang mga hunters sa gulat. Nagsalita muli si Liu Zigang at tinanong si Jinwo na kung ang suspect ay mapatunayan na kanyang ama talaga at hinuli ng mga hunters, ano ang gagawin niya? Sagot ni Jinwo na tama lang na hulihin ng mga hunters ang mga halimaw at kung mapatunayan na ang suspect ay isang ang halimaw, siya mismo ang huhuli rito. Sinundan ni Liu Zigang ang tanong na paano kung hindi ito halimaw at ama pala talaga ni Jinwo ito. Matapang na sinabi ni Jinwo na poprotektahan niya ang kanyang pamilya, kahit pa maging kaaway niya ang lahat ng hunters sa buong mundo. Natapos ang conference at magkasabay na naglalakad sina Jinwo at si Mr. White. Tinanong ni Mr. White kung seryoso ba si Jinwo sa sinabi. Walang pag-aalinlangang sumagot si Jinwo ng oo. Napangisi ang lalaki. Wika nito na dalawa lamang ang kilala niyang kayang magsalita ng ganon sa harap ng 500 pinakamalalakas na mga hunters sa buong mundo at isa na si Jinwo roon at ang isa ay si Thomas Andre na nasa ospital. Binago ni Mr. White ang usapan at sinabi kay Jinwo na may salo-salo ilang sandali lamang. Natigilan si Mr. White sa pagsasalita nang lumabas si Liu Zigang kasama ang mga tauhan nito. Tumigil si Liu Zigang sa harapan ni Jinwo at nagsalita ng lengguaheng Chinese. Hindi nauunawaan ni Jinwo ang sinasabi nito, buti na lamang ay marunong si Mr. White at ipinaliwanag na nakatalo si Liu Zigang ng malaking halimaw na hinayaang maanod ni Jinwo sa tabing dagat ng China. Namangha si Jinwo na marunong si Mr. White na mag-Chinese. Sabi nito ay in charge siya sa Asia branch kaya marunong siya magsalita ng halos lahat ng mga lengguwahe. Kaya't inutos ni Jinwo na ipagpatuloy ang pag-translate ng mga sinasabi ni Liu Zigang. Malugod na sumunod si Mr. White at sinabi na nagulat si Liu Zigang na malakas ang giant monster kumpara sa inasahan at mas mahirap ang naging laban sa tubig. Kaya matagal na inasam ni Liu Zigang na makilala si Jinwo dahil gusto nitong makilala ang hunter na nakapatay sa ganong kadaming halimaw. Inilahad ni Liu Zigang ang kamay nito para makipagkamay kay Jinwo. Sabi ni Mr. White kay Jinwo na masaya rin si Liu Zigang na tinuruan niya ng leksyon si Thomas dahil naniniwala ito na mali si Thomas. Napasabi si Jinwo sa isipan na ang unang impresyon niya kay Liu Zigang ay masungit na lalaki ito pero interesante pala ito. Ngumisi si Liu Zigang at muling nagsalita. Nagulat ang kasamang lalaki ni Jinwo at sinabing umaasa si Liu Zigang na sana si suspect S ay hindi niya pamilya. Pagkatapos ay umalis na si Liu Zigang. Habang pinapanood ang pag-alis ni Liu Zigang ay nagsalita si Mr. White. Wika nito, walang balak si Liu Zigang na makipaglaban kaya maaring wala talaga itong masamang intensyon. Bigla namang tinawag si Jinwo ng chief at hiniling na makausap siya kahit saglit. Makikita na nakaupo si Jinwo kaharap ang isang babae na si Norma Selner habang ang chief at si Mr. White ay nakatayo sa gilid. Wika ni Norma Selner, matagal na rin na hindi sila nagkikita. Saglit na napatanong si Jinwo sa isipan kung ano ang kailangan sa kanya ng upgrader na si Norma Selner bago sumagot na hindi niya inaasahan na makikipagkita pa ito sa kanya. May bahid ng lungkot ang mga mata ni Norma Selner nang ibahagi na nagkakatotoo na ang panaginip nito tungkol sa isang pagpatay sa mga top hunters. Tinanong ni Jinwo kung tungkol ito kay Christopher Reed. Sumagot ang chief at sinabing binalaan na nila si Christopher pero hindi ito nakinig. Muling nagsalita si Norma Selner at malungkot na ibinahagi na patuloy na mamamatay ang mga makakapangyarihan na hunters at ang pumapatay sa mga hunters ay hindi titigil. Nagtanong si Jinwo kung binabalaan ba siya ng mga ito. Tumanggi si Norma Selner bagkus ay nakiusap ito na protektahan niya ang mga natitirang hunters. Wika ni Norma, napilit nitong inaalala ang mga mukha ng mga hunters na napahamak sa kanyang panaginip pero bigo ito. Kaya sinubukan nitong kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga ito habang nasa panaginip gamit ang isang abilidad. Nanlaki ang mga mata ni Jinwo nang mapagtanto kung ano ang tinutukoy nito. Ikwinento ni Norma na pagkatapos makita ang mga hunters na nasa panganib, may nakasalamuha ito na isang nilalang at may sinabi ito bago nagising. Tinanong ni Jinwo kung ano ang sinabi ng nilalang. Takot na sinabi ni Norma na nagbabala ang nilalang na dapat nang bumalik at maghanda sa labanan ng mga rulers at monarch na tinutukoy ng mga King of Gems. Dahil doon ay walang ideya si Norma Selner kung kanino kumampi ang pumapatay sa mga hunters. Nagtanong si Jinwo at nilinaw kung ano ang kaugnayan ng mga sinabi sa pagprotekta niya sa mga hunters. Diretsahang sinabi ni Norma Selner na naramdaman nito kay Jinwo ang parehas na lakas na tulad ng mga monarch. Wika ng chief na masyadong malakas ang mga monarch kaya kailangan ng tulong ni Jinwo para pigilan ang mga ito. Sinigurado naman ng chief na malaki ang magiging kapalit ng pagtulong ni Jinwo kaya kahit ano pa ang hilingin, kahit na ang runestone ni Kamish ay ibibigay nila. Marami ang mga hunters na nakatanggap ng mga kapangyarihan at prinotektahan nila ang mundo gamit ang kanilang mga kapangyarihan.
kung mawawala ang mga hunters, ay hindi magtatagal ang buhay sa mundo. Napayuko si Jinwoo at humingi ng paumanhin. Gulat na nagtanong ang chief kung may personal panggalit si Jinwoo kay Thomas Andre. Tumanggi naman si Jinwoo at sinabing hindi tungkol kay Thomas Andre ang kanyang pagtanggi, kundi hindi pa siya sigurado kung sino ang dapat niyang ipaglaban. Hindi makapaniwala si Norma Selner pati na rin ang chief sa naging sagot ni Jinwoo. Tumayo si Jinwoo at nagpaalam sa mga ito. Sumagi naman sa isipan ni Mr. White ang mga sinabi ni Jinwoo tungkol sa pagpili sa pamilya, kahit pa maging kalaban ang lahat ng mga hunters sa mundo. Biglang tumigil sa paglalakad si Jinwoo at tinawag ang pangalan ni Mr. White para hingin ang listahan ng mga hunters na gusto nilang protektahan niya. Agad namang sumang-ayon si Mr. White na makikita ang labis na kasayahan. Magpapatuloy ang kwento sa huling araw ng International Guild Conference na inihanda ng Hunters Association, ang The Night of the Hunters. Magkasabay na dumating si Jinwoo at Jinho. Kinamusta ni Jinwoo si Jinho. Masigla nitong sinabi na maayos na ang kalagayan. Pero bigla na lamang itong naging emosyonal nang malamang ipinagtanggol siya ni Jinwoo kay Thomas Andre na tinaguriang The Goliath. Napatingin ang tatlong mga kalalakihan dahil sa ingay ng pag-iyak ni Jinho. Wika ng isa na kahit nasa harapan na nila si Jinwoo ay hindi nila naramdaman ang presensya nito. Sabi naman ng isa ay nasa ibang level na si Jinwoo. Hindi na nakatiis ang isa at nakangiting lumapit kay Jinwoo para magpakilala bilang CEO ng Global Corporation na nag-aasikaso ng mga bangkay ng mga halimaw. Hiniling nito na makipag-usap kay Jinwoo para bilhin ang lahat ng mga napatay na mga dambuhalang halimaw. Masayang tinanggap ni Jinwoo ang alok at sinabing si Jinho ang bahala. Agad na nagpakilala si Jinho bilang Vice Chairman ng Ahjin Guild. Masayang pinapanood ni Jinwoo na makipag-usap si Jinho sa kliyente. Proud siya na natututo na ito na maging Vice Chairman. Iniabot ni Air White kay Jinwoo ang isang tablet kung saan nakalista ang mga hunters na nakarank na base sa mga puntos, kontribusyon, at mga aktibidad na nagawa. Makikita na binabasa ni Jinwoo ang 10 nangungunang mga hunters. Wika ni Mr. White na kung tatanggapin ni Jinwoo ang kanilang alok, ay iyong 10 ang kanyang kailangang protektahan. Tinanong naman ni Jinwoo kung ang basehan ay hunter points, pang ilan siya sa mga ito. Sumagot si Mr. White at sinabing kung isasama sa bilang ang mga napatay ni Jinwoo na mga halimaw, maaaring nasa ikatlo o ikaapat siya. Pang-una sa mga ito si Thomas Andre, sumunod si Liu Zagang, pangatlo si Christopher Reed, pang-apat si Siddharth Bachchan. Pero tumigil si Jinwoo sa panglima at napagdesisyonan na lagyan na lamang ang bawat isang naroon ng Shadow Soldier kaysa kabisaduhin isa-isa ang mga pangalan nito. Sa pamamagitan ng mga Shadow Soldiers ay malalaman niya ang mga dapat niyang protektahan at kung sino ang kanyang mga kaaway. Samantala, makikita ang pagdating ng isang lalaki. Ang lalaking bagong dating ay si Thomas Andre pala. Agad itong lumapit kay Jinwoo at inilahad ang injured na braso at sinabing malala ang natamo nitong damage mula sa magic power ni Jinwoo at hindi kayang pagalingin ng healer. Sa pinamalas na lakas ay kayang-kaya ni Jinwoo na patayin ang kanyang guild kahit mag-isa. Pero sa kabila ng mga nangyari ay wala ni isa ang namatay maliban kay Huang Dongsu na nagpasimula ng lahat. Tinanong ni Thomas kung bakit hinayaan silang mabuhay. Maiksi ang naging tugon ni Jinwoo habang nakatingin kay Thomas. Wika ni Jinwoo, hindi ito nakagawa ng kasalanan na nararapat ang kamatayan bilang parusa. Naglakad palayo si Thomas Andre at ipinaalam kay Jinwoo na bibigyan ng maayos na libing si Huang Dongsu. Dagdag pa nito na kapag gumaling na ang braso ay gusto nitong kumain kasama ni Jinwoo. Ibigay na lamang niya ang contact information sa manager para matawagan. Nang makalayo si Thomas Andre ay yumuko si Laura, ang manager ni Thomas, at sinabing nagpapasalamat si Thomas Andre dahil hindi sinaktan ni Jinwoo ang guild members nito. Sabi pa nito ay kahit matapang ang itsura ni Thomas, mahiyain talaga ito. Magalang nitong hiningi ang contact information ni Jinwoo dahil may regalong gustong ibigay bilang pasasalamat pero tumanggi si Jinwoo. Sabi pa ni Laura ay kahit anong gusto ni Jinwoo, ibibigay nila. Wala nang nagawa si Jinwoo kundi ang pumayat. Nag-isip si Jinwoo at sinabing kutsilyo na lamang na pwedeng magamit sa pakikipaglaban. Muling yumuko si Laura at pinagpasalamat ang paghiling ni Jinwoo ng kutsilyo. Naglakad palayo si Laura. Niyaya ni Mr. White si Jinwoo na kilalanin na ang mga nasa listahan pero tumanggi si Jinwoo dahil hindi na kailangan. Tinanong ni Jinwoo si Mr. White kung may nawawala bang tao dahil wala siyang nakitang pang-anim na hunter. Nagulat si Mr. White dahil ayon rito ay nawalan na sila ng contact sa pang-anim na hunter ilang araw bago ang conference.
Napaisip si Jinwoo na kung patay na ang rank 6, 7 high priority hunters na lamang ang natitira. Samantala, sa Hunters Headquarters sa Korea, makikita si President Go Gun-hee sa opisina nito na nakaupo at malalim ang iniisip. Napahawak ito sa dibdib at napaisip na may nangyayaring hindi tama dahil hindi tumitigil ang kanyang puso sa pagtibok ng abnormal. Batid nito na ilang taon na rin niyang napapansing may mali sa kanyang puso, pero lalo lamang itong lumalala sa mga nakaraang araw. Nag-aalala ang presidente na baka ito na ang kanyang limit. Sa mga sandaling iyon ay handa na sanang tanggapin ng presidente ang kapalaran ng tumunog ang telepono. Tawag ito mula sa kanyang asawa. Agad na nagtanong ang asawa kung ayos lamang ito. Natawa ang presidente at napasandal sa upuan. Pero napaayos bigla ito ng upo dahil sa biglang naramdaman na malakas na presensya. Napalingon ang presidente at hindi makapaniwala nang makita ang Monarch of the Frost na nakaupo sa sofa katapat ng kanyang inuupuan.